Ayan na sila! Tumitiling wika ni Jasmine sa kanyang tabi habang tinatanaw nila mula sa pantalan ang mga paparating na bangkang demotor. Hoy, umayos ka nga dyan! Para kang kitikiting hindi mapakali. Pabulong na sita ni Alona rito. Kahit na ang totoo ay excited din naman siya. Crush kasi niya noon pa man ang batang mayor. Hindi lang kasi ito gwapo at ubod din ng yaman. Mabait pa. Isa lang naman ang pamilya nito sa pinakamayamang angkan sa buong probinsya nila. Ate talaga ang KJ, para excited lang eh. Tumigil ka nga, Jasmine. Kung hindi, isusumbong kita kay tatay. Oo eh. Inirapan siya nito bago muling tumanaw sa kanina pa nila hinihintay. Ganoon din naman ang ginawa ni Alona. Kahapon, pinulong sila ni Kapitan Tiago. Sinabi nitong parating sa lugar nila ang kanilang mayor para daw mag-inspeksyon. May mga proyekto raw kasi itong gustong gawin sa istang tinitirhan nila na makatutulong daw para mapalago ang ekonomiya ng turismo. Pabor na pabor yun sa lahat, lalo na sa mga kagaya niyang nagtapos ng vocational course na may kinalaman sa tourism. Bukod sa magagamit na niya ang kanyang napag-aralan, makatutulong pa siya sa kanilang isla, maging sa kanilang mga magulang. Sa pag-aaral ni Jasmine, grade 12 na kasi ito at gusto raw maging nurse. Oh, handa na ba kayo mga kasama? Pababa na sila! Malakas na wika ni Kapitan Tiago sa kanila. Oo, Kapitan! Hawak ang flower garland sa dalawang kamay. Hindi humihinga si Alona nang makitang palabas na sa yate ang delegasyon ng Sangguniang Bayan ng San Ildefonso na pinangungunahan ni Mayor Rafael Madrigal. 4 na beses na niya itong nakita sa personal pero parang mas gwapo yata ang lalaki sa mga sandaling yon. Hindi nawawala ang malapad ng ngiti sa mga labi nito habang sinasalubong si Kapitan Tiago. Magandang araw ho, Mayor Rafael. Kami ng mga kasama ko sa islang ito ay nagagalak sa inyong pagdating. Masayang nakipagkamay si Kapitan Tiago rito. Kasunod ang iba pang mga taga-barangay. Kami rin ho, Kapitan Tiago. Ilang beses na rin naman ako nakarating dito nung nangangampanya ako. Pero hindi pa rin nagbabago ang ganda nito sa aking paningin. It's still magnificent as ever. Sagot ni Mayor Rafael. Nako, maraming salamat ho sa inyo papuri, Mayor. Talagang sinisika po naming maging maayos ang buong isla para sa mga naninirahan dito. Para ho maging sustainable, ika nga, at nang hindi na umalis sa mga tao rito. Napatitig si Alona sa lalaki habang papalapit sa kanila. Nakamaong pants si Rafael at puting t-shirt na tinernohan ng simpleng rubber shoes na alam niyang mamahalin. Matangkad ito kaya kung tatabi siya rito ay magiging hanggang balikat lang siya ng lalaki. Bumagay rito ang kayumangging balat, labing kulay makopa, matang abuhin na nakuha raw nito sa mga ninunong may dugong banyaga. Sa forma at tindig ng alkalde, papasa na itong modelo. Halos tumigil ang tibok ng puso ni Alona nang nasa harapan na ang mayor, lalo na nang maamoy niya ang pabango nito. Muntik pa siyang mapapikit kung hindi lang niya napigilan ng sarili. Ate Alona, isabit mo na kay Mayor Rafael ang garland na hawak mo. Naghihintay na siya oh. Bulong ni Jasmine sa kanya na halatang kinikilig. Oo nga pala. Maligayang pagdating sa aming isla, Mayor Rafael. Sana po'y ma-enjoy ninyo ang maghapang pagsisiyasat sa buong paligid. Nahihiyang tumingkayad siya para isabit ang flower garland dito. Hindi naman ito yumuko kaya halos magdikit ang mga katawan nila. Mukha namang mag-i-enjoy nga ako. Sagot nitong may pilyong ngiti habang nakatitig sa kanya. Nakagat ni Alona ang labi. Huwag po kayong mag-alala. Sisiguraduhin po namin yun, Mayor. Talaga? Sino bang sasama sa amin sa paglilibot namin dito? Kami rin po. Well, kung ganon, sigurado talagang magiging magandang lakad kong to. Ay, sinabi niyo pa, Mayor. Singit ni Kapitan Tiago. Pero bago ho yan, ipapakilala ko muna kayo sa mga kasamahan natin dito para mas maramdaman ninyong welcome na welcome ho kayo rito. Sabi pa nito bago sila isa-isang ipinakilala sa mga bagong dating. Ganoon din naman ang ginawa ng alkalde sa mga kasama nito. Siya nga ho pala, meron ho kaming inihandang munting salo-salo sa inyo. Alona. Bali sa kanya ng kapitan. Tara po dun sa kubo. Dun po nakahaya ng mga pagkain. Yaya niya sa mga ito. Ganoon ba? Bigla nga akong ginutom. I haven't eaten anything yet. Gusto ko rin kasing matikman ng mga produkto nyo rito. Ay, tama-tama ho pala. Tara na ho. Sige ho. Nagpatiuna ang kanilang alkalde at kapitan sa paglalakad. Sumunod naman sila rito. Tahimik lang si Alona habang manakanakang tinitingnan si Mayor Madrigal. Nakikita niyang magaling talaga itong makipag-usap at marunong makisama. Hindi naman nga siguro ito iboboto ng mga kababayan nila kung hindi nakitaan ng potensyal bilang isang magaling na lider.
Pagkarating nila sa malaking kubo kung saan sila nagdaraos ng mga pagpupulong, nakahayin na sa gitna niyon ng isang mahabang lamesa na may iba't ibang lamang dagat, prutas at gulay na ani ng mga taga roon sa isla. Tuloy ho kayo sa aming munting kubo para mapagsaluhan ang aming munting handog sa inyo, sabi ni Kapitan Tiago. Wow, ang dami naman. Maraming salamat sa inyo at sa lahat ng mga naririto. Asahan ho ninyo, hindi masasayang ang pagpunta ko rito. Sisikapin ko matulungan ang buong isla para maging sustainable ang pamumuhay nyo rito, sabi naman ni Mayor Rafael. Maraming salamat din ho, Mayor, iisang sabi ng lahat. Bago kumain ay pinamunuan muna ng ama ni Alona na si Tatay Simon ang pagdarasal. Dati rin itong kapitan doon kaya nagkaroon siya ng pagkakataong makapagtapos ng pag-aaral. Mayor, kayo na ho mauna. Do the honor, ika nga nila, sabi pa ni Kapitan Tiago nang matapos silang magdasal. Aba, oho naman. Masayang kumuha ng pagkain nito ang alkalde. Inuna nito ang matatabang hipon at alimango. Kumuha rin ito ng nilagang talong, okra, sitaw, saka nilagyan ng bagoong na gawa rin doon sa isla. Pagkatapos, sumunod na ang lahat. Nagkaroon ng walang humpay na tawanan habang kumakain sila. Subalit nananatiling tahimik si Alona. Minsan, nakikita niya ang pagsulyap ng alkalde sa kanyang pwesto, kaya hindi niya mapigilang kabahan. Hoy ate, bakit parang kanina ka pang wala sa sarili mo? Ani Jasmine sa kanya na may kasama pang pagsiko. Napalingon siya rito. Aha? Ako? Wala sa sarili? Oo, halata naman eh. Hindi mo nga halos nagagalaw ang pagkain mo eh. Di ba paborito mo mga yan? Oo nga, kaso medyo busog pa ako. Busog? Nagpapatawa ka ba ate? Paano ka mabubusog hindi naman tayo kumain? Gustong tampalin ni Alona ang sarili. Makapagsinungaling lang kasi. Ayan tuloy, booking ka na. Sa pakiramdam ko busog pa ako. Ano bang magagawa mo? Pagsisinungaling pa rin niya. Ay sus, ang sabihin mo hindi ka makakain kasi conscious ka. Umayos ka nga Jasmine, baka mamaya niyan may makarinig sa'yo kung ano pang isipin nila. At ano namang iisipin nila? Wala, sige na kumain ka na. Hindi tayo matatapos nito. Alam mong kailangan nating malibot itong buong lugar ngayong maghapon. Sungit talaga. Hindi na pinansin pa ni Alona ang kapatid. Binilisan niya ang pagkain. Pagkatapos ay sandaling lumabas ng kubo. Alona, bakit nandito ka? Napalingon siya sa nagsalita. Si Juancho yon, kababata niya na ilang beses na ring nanligaw sa kanya. Pero lagi niyang tinatanggihan. Kapatid lang kasi ang tingin niya rito. Nagpapahulaw lang. Medyo nabusog ako eh. Ikaw, bakit ngayon ka lang? Naku, pasensya ka na. Nasira kasi ang bangka ni tatay sa laot. Tinulungan ko muna siyang ayusin. Ganun ba? Mabutit na ayos kayong nakarating sa Pampang. Oo nga eh. Kinailangan lang namin magpahinga. Magpapaalam din ako kay Kapitan na hindi ako makakasama sa inyo ni Jasmine. Isa ang binata sa kasama nila ng kanyang kapatid na magtutur sa grupo ni na Mayor. Ayos lang yun. Mahalaga ligtas kayo. Pero mukhang hindi ka na makakasingit sa kanila sa dami ng tao. Tumingin si Alona sa kubo. Patuloy pa rin ang tawanan at kwentuhan ng mga bisita nila at ng kanilang mga kaisla. Nang magawi ang tingin niya sa kinaroroonan ni Mayor Madrigal, napuna niyang nakatingin din ito sa kanya. Mabilis siyang nag-iwas ng mga mata at hinarap muli si Juancho. Kung gusto mo, ako na lang magpapaliwanag kay Kapitan mamaya. Maiging makapagpahinga ka muna. Sigurado ka bang maayos na kayo ng Tatay Abner mo? Oo, Alona. Salamat sa pag-aalala. Kung alam ko lang, hindi na kami tumuloy. Sige na, kaya na namin ni Jasmine to. Salamat. Sige, aalis na ako. Hahabol na lang ako mamaya kapag kaya pa. Oo na, ikaw ang bahala. Mag-iingat ka. Sige, salamat. Ilang minuto nang nakaalis si Juancho pero naroon pa rin si Alona. Nagulat siya nang may magsalita sa kanyang likuran. Hiding from everyone to meet your boyfriend? Akala ko ba magiging tourist guide kita? Bakit lumayo ka sa karamihan? Mayor Rafael, kayo po pala. May kailangan pa po ba kayo? Nilingon niya ang pinanggalingan ng lalaki. Nakita niyang nagpapaliwanag pa si Kapitan Tiago at ang ama niya sa mga kasama ng alkalde. Samantalang si Jasmine ay abala sa pag-aayos ng mga pinagkainan kasama ang ibang kawani nila. Wala naman. I just brought you a dessert. Nakita ko kasing hindi ka kumain ito. Iniaraw ng lalaki sa kanya ang isang dahon ng saging kung saan naroon ang 2 pirasong puto, kutsinta, sapin-sapin, biko at isang hiwa ng mangga. Nako, hindi na po kayo dapat nag-abala. Palagi na rin naman po ako nakakakain yan.
Kahit pa, hindi ba dapat sa isang tourist guide na kagaya mo, dapat proud ka sa mga produkto nitong isla? Oo nga, ang sa akin lang, bisita ho namin kayo. Pero tapos na naman kaming kumain, kaya kunin mo na to, kasi kanina pa akong nangangalay. Ay, sorry po. Sa pagmamadali ni Alona, hindi sinasadyang magtama ang kanilang mga kamay. Napapitlag siya ng tila may kung anong kuryente ang gumapang sa kanyang katawan mula rito. Ayos ka lang ba? Kunot noong tanong nito. Oho, ayos lang ho ako, Mayor. Sige na, kainin mo na yan. Sige ho, salamat ho ulit. Akala ni Alona aalis na ito sa tabi niya, pero nanatili lang doon ang lalaki kaya mas lalo siyang nailang. Hindi na po ba kayo babalik sa kanila? Nahihiyang tanong niya rito. No, mas maganda kasi rito ang view at malamig ang simoy ng hangin. Sariwa pa. Sagot nito bago namulsa. Kayo ho ang bahala. Sabi nga pala ni Kapitan Tiago, in 30 minutes aalis na tayo. Pero kailangan mo munang maubos yan kung hindi, walang tour na mangyayari. Ho? Yes. Ang dami ho nito. Paano ko mauubos? Gusto mo tulungan kita? Napakurap ng ilang beses si Alona. Sige ho, kung gusto niyo lang naman ho. Sabi niya. Okay, pero ikaw ang magsusubo. Ano ho? Medyo napalakas ang tinig niya, kaya kagyat niyang iginala ang mga mata sa paligid. Nasa malapit lang ang mga bodyguard nito pero mukhang hindi naman siya narinig. Ang mga nasa kubo naman, abala pa rin sa pag-uusap. I'm not joking, Alona. That's your name, right? Oho. Sagot niya nang bumaling dito. Kumuha siya ng isang perasong puto at walang imik yung iniaro sa lalaki. Ngumanga naman ito at nakangiting kinain yon. Ilang minuto lang ding tahimik silang kumakain nang muli itong magtanong. Boyfriend mo ba yung lalaki kanina? Naubo siya, muntikan pang masamid. Oh, sorry. Nakakabigla ang tanong ko. Agad nitong hinagod ang likuran niya, pero mas lalo lang siyang naubo. Hey, teka lang. Kukuha ako ng tubig. Naku, wag na, Mayor. Madaling pigil ni Alona rito sabay hawak sa braso nito. Napatingin ito roon, kaya madali rin siyang bumitaw. Sorry ho. It's okay. Pero sigurado ka bang okay ka lang? Oo, ayos lang ho ako. Tinitigan mo na siya nito bago tumango. Okay, sinabi mo eh. So, mabalik na tayo sa tanong ko. Seryosong sabi nito. Bakit ho ba ninyo naitanong? Wala lang. Gusto ko lang malaman. Boyfriend mo ba siya? Hindi ho. Kaibigan ko lang ho si Wancho. Dapat ho'y kasama namin siyang magtutur sa inyo pero nagkaproblema ho ang bangka ng kanyang ama sa laot. Tinulungan niya itong ayusin kaya pagod ho at puyat din. Ah, ganun ba? Okay lang pala. Nakangiting wika na nito na para bang wala siya roon. Ang alin ho? Wala. Basta. Lihim na lang na napailing si Alona bago madaling tinapos ang pagkain. Mayor, balik na ho tayo sa kanila kasi baka hinihintay na ho nila tayo. Sabi niya maya-maya. Tapos ka na ba? Oho. Okay, let's go. Nagulat si Alona nang alalayan siya nito. Gusto sana niyang bawiin ang siko sa pagkakahawak nito pero mahigpit yung hawak-hawak ng lalaki. Mayor, lalakad na ho tayo. Salubong sa kanila ni Kapitan Tiago at iba pang mga kasamahan nila. Sige ho. May lumapit ditong hindi naman katandaang babae na halatang sekretarya nito. May ipinakita itong papel sa lalaki. Mayor, ito na po ang grupo natin na sasama kina Kapitan Tiago sa pag-iikot ng isla. Ikaw po at ang iba pa nating kasama ay sa grupo naman ni Miss Alona. Suotin niyo po ito para may protection kayo sa init. Inabot naman ito ang jacket at sombrero sa lalaki. Salamat, Miss Mia. Pero hindi po ba may mga extra pa tayong jacket at sombrero? Oho. Bigyan niyo silang lahat. Nakakahiya naman kung ako lamang ang nakaganito. Baka isipin nila, hindi ako sanay sa initan. Pabirong wika nito na ikinatawa ng lahat. Siya nga po pala, yung mga food packs na dala natin, pakisabing ibaba na rin para mabigyan muna ang bawat pamilya dito. Total, maaga pa naman. Dagdag pa nito. Sure, Mayor. Mukhang umaayon naman ang panahon sa atin dahil hindi masyadong mainit. Oo nga. Sige po, maiwan ko muna kayo. Miss Alona, kayo po muna ang bahala kay Mayor. Mamaya po ay babalikan ko siya kapag naayos na namin ng mga food packs. Sige po, Miss Mia. Kami na pong bahala sa kanya. Pwede rin po kami makatulong ng kapatid ko sa pag-aayos ng mga food packs. Mga tao na lang ni Kapitan Tiago, Miss Alona. Kayang-kaya na namin yun. Isa pa, lalakad na rin naman ho kayo. Sandalit, kukunin ko na mga jacket at sombrero. Samahan ko na ho kayo, presenta ni Jasmine. Sige, salamat.
Habang hinihintay sina Miss Mia at Jasmine ay nakipagkwentuhan muna ang alkalde sa mga kaisla ni Alona. Ang ipinagtataka lang niya, panay ang sulyap ng lalaki sa kanya. Hindi tuloy niya maiwasang kabahan. Ewan ba niya? Parang hinalukay ang sikmura niya kasabay ng mabilis na tibok ng puso. Mabuti na lang at dumating na sina Jasmine. Nabaling kahit papaano ang atensyon niya sa pamamahagi sa dala ng mga ito. Bago magsimula ang kanilang pag-iikot, isang seremonya muna ng paglalakbay ang isinagawa ni na Kapitan Tiago. Yun ay para sa kaligtasan ng lahat. Nagbilang din sila para alam kung ilan sila lahat-lahat. Pagkatapos, sumakay sa bangkang demotor ang team ni na Kapitan Tiago, habang sila naman ni na Mayor Madrigal ay sa may dalampasigan at iba pang nagtatagong yaman ng kanilang isla, kasama ang iba pang pinagkakabuhayan ng mga taga-isla. You are very natural with that. Alam mo ba yun? Sabi ni Rafael kay Alona habang nasa hulihan sila ng kanilang grupo. Patungo na sila sa mga bahay-bahay para tingnan ang ipinagmamalaki nitong mga alagang hayop at gulayan ng mga kaisla nito. Po? Saan po, Mayor? I mean, sa pagiging tour guide. Bakit hindi mo nalang tapusin ang pag-aaral mo? Total, sabi mo kanina, nakatapos ka na ng 2-year course, hindi ba? Oo, kaya lang wala pa kaming budget. Mas gusto ko pang mauna muna ang kapatid ko. But you're already 24, sabi mo rin kanina. Sayang naman kung patatagalin mo pa. Wika pa rin ni Rafael. Nagpakilala kasi ito sa kanila bago sila magsimulang mag-ikot kanina. Tama rin po, pero kapag naman po may pangarap tayo, wala naman po yan sa edad-edad. Ang mahalaga, porsigido tayong maabot yun. Napangiti siya. Hindi niya alam kung ano bang ginawa sa kanya ng dalaga, pero hindi talaga niya mapigilan ang sarili. Kakaiba itong mag-isip, puro positibo. Nakikita niya rin ang pagiging mabait at masunuring anak sa mga kilos nito. Ganoon din ang pagiging isang responsableng mamamayan at kapwa. Alam na alam ni Alona ang ginagawa nito, na ultimo ang kwento ng isang lugar doon ay sa ulado nito. Naisip din ni Rafael, halos pareho lang silang dedicated sa trabaho, kaya hindi talaga niya mapigil ang hangaan ng babae. Idagdag pang noon lang siya nakakita ng ganoon kaamong muka na binagaya ng medyo alon-alon nitong buhok. She's a typical island girl, a bit conservative. Nakapalda ito na lagpas tuhod habang isang 3/4 naman na kulay pink ang pang-itaas. Balingkinitan ito. Morena dahil na rin siguro sa isla ito nakatira. Your parents must be very proud of you, sabi ni Rafael. Kiming ngumiti si Alona. Mahal ko ang pamilya ko kaya wala akong hindi gagawin para sa kanila. Nakikita ko nga. Pero seryoso, kung gusto mo talaga makapagtapos, tutulungan kita. Actually, isa pa yun sa ipinunta ko rito. Mamimigay ako ng scholarship sa mga estudyanteng gustong makatapos ng kolehiyo. Talaga ho? Oo naman. Alam na yan ni Miss Mia, kaya siya na mamimigay mamaya ng mga papel para sa requirements. Naku, Mayor, maraming salamat ho. Napakalaking tulong ho niyon hindi lang sa aming pamilya, maging sa buong isla. Biruin niyo, may pagkakataon na maging profesional ang mga kabataan dito. Napangiti si Rafael. Ang sayang nadarama ng babae ay nadarama rin niya. Para itong isang nakahahawang sakit na magandang epekto sa katawan. At lahat ng yon, babago lang sa kanya. Dapat lang naman, para mas lalo pang umunlad ang komunidad niyo rito. Sabi niya. Ngunit hindi niya inakala ang susunod na gagawin ng dalaga. Bigla itong yumakap sa kanya kaya natigilan siya. His heart was pounding like something is hammering it. Hindi tuloy siya makahinga ng maayos. Salamat po talaga. Salamat po. Paulit-ulit na usal ni Alona. Walang anuman. Kung ganito ka lang kabilis na pasayahin, kahit araw-araw siguro gagawin ko to. Naramdaman ni Rafael ang paninigas ng katawan nito. Siguro, natanto nito ang mga itsura nila. Mabilis pa sa kangarong bumitiw si Alona sa pagkakayakap sa kanya. Ang mukha nito, halos magkamatis na. Sorry po, Mayor. Na-carried away lang. It's okay, Alona. Nag-enjoy naman ako. Nag-enjoy ho kayo? Yes. Kaya bago pa ako himatayin dito, halika na kasi kanina pa tayo hinihintay ng mga kasamahan natin. Wika ni Rafael bago itinuro ang kanilang mga kasama na may malalapad na mga ngiti. Pareho kasi nilang hindi na malaya na nakatigil na sila. Mas lalong namula si Alona. Oo nga pala. Tara na ho. At parang may pakpak ang mga paa nitong iniwanan siya. Tatawa-tawa naman siyang sumunod dito. Pasado 2:00 ng hapon sila natapos sa pag-iikot. Subalit halata ang pagsama ng panahon dahil sa malakas na hangin. Nako, mukhang uulan na, sabi ni Jasmine.
Paano mo naman nasabi? Tanong ni Rafael dito. Hindi ho magandang ihip ng hangin at nangingitim na rin ho ang kaulapan. Saka tignan niyo ho ang karagatan, malalaki na ang mga alon. Paliwanag naman ni Alona. Ganoon ba? Di ang mabuti pa ay sumilong muna tayo sa kubong kinainan natin kanina. Ganun na nga ho ang mangyayari. Pagdating nila sa kubo, kani-kanya munang gawain ng lahat. Si Rafael na nakatanggap ng isang tawag ay nag-excuse muna. Sandali lang din naman yon bago niya muling nilingon ng karamihan. Subalit sa isang partikular na tao talaga siya nakatingin. Kay Alona. Abala ito sa pagbibilin sa mga kaisla sa iba pang gagawin. Mayor, napapitlag siya nang marinig ang pagtawag na yon sa kanyang tabi. Nang lingunin niya kung sino ang naroon, nakita niyang si Jasmine pala yon. Yes? Nakangiting wika niya. Gusto niyo po bang ate ko? Natawa si Rafael. Bakit mo naman naitanong? Kasi kanina ko pa ho kayo napapansing panayang tingin sa kanya. Maganda ho talaga ang ate Alona ko. Parang ako. Oo nga, pareho kayong maganda. So type niyo nga ho. Huwag ho kayong mag-alala. Hindi ko naman sasabihin sa kanya. Mas tamang sabihin na tutulungan ko pa kayo. Talaga? Oo naman. Mas boto naman ho ako sa inyo. Ang gwapo niyo kasi. Muling natawa si Rafael. Kakaiba ka rin ano? Straightforward. Maigi na ho yun kaysa naman sa sinungaling, Mayor. Oo nga naman, may point ka rin. Kaya nga ho, kung gusto niyo talaga si ate at magmamabagal kayo, tiyak ko na mauungusan kayo ni Wancho. Ang sugid-sugid pa naman yung manligaw. Palagi pang may dalang alimasag kapag pupunta sa amin. Paborito ho kasi yun ni ate. Isa pa, boto rin sa kanya mga magulang namin. Alam niyo na, kilala na nila mula pagkabata eh. Ganoon ba? Oho, Mayor. Kaya wag na kayo magpatumpik-tumpik pa. Boom karaka-raka na agad. Napahalakhak si Rafael na ikinalingon ng lahat sa kanila. Maging si Alona ay nakita niyang nangungunot na ang noo habang pinagmamasdan sila ni Jasmine. Humakbang ito sa kinaroroonan nila. Naku po, sige Mayor, iska po na ako. Baka makagalitan ako eh. Maghuhugas pa ako ng kinainan natin para sa merienda. Basta yung bilin ko sa inyo, wag na wag yung kalilimutan. At mabilis pa sa pusang tumalilis ito. Iiling-iling na sinundan na lamang ni Rafael ng tingin si Jasmine. Bago bumaling kay Alona na naroon na sa kanyang tabi. Mayor, kinukulit ho ba kayo ng kapatid ko? Tanong nito. Nako, hindi naman. In fact, masarap kausap ang kapatid mo. Siya nga pala, ano bang maitutulong ko? Para naman may magawa rin ako habang hinihintay ang pagbuti ng panahon. Wag na ho. Kayang-kaya na ho namin ng mga gawain dito. Isa pa, hindi ho ba kayo napagod sa paglilibot natin? Hindi naman. Mas malakas nga ako ngayon eh. Maybe because this island gives me so much positive energy. Pero hindi lang naman ang isla, maging ang mga taong naninirahan din dito. And one particular person who made me smile all the time. Sabi ni Rafael habang titig na titig dito. Hindi niya alam kung nakuha ba ng babae ang pahiwatig niya, pero nakita niya ang pamumula ng mukha nito. Tunay kasi na nakuha ng dalaga ang atensyon niya. Matagal na siyang pumupunta sa isla, ngunit ngayon lamang niya ito nakita sa lugar. Napakasimple ni Alona, pero tunay nakaakit-akit sa kanyang mga mata. Kaya naisip niyang dapat niyang sundin ang payo ng kapatid nito. Baka maunahan pa siya. Ganoon ho ba? Anang dalaga. Aha. Siya nga pala, nagpalista ka ba kay Miss Mia? Nagpalista ho? Tungkol ho saan? Sa scholarship na inaalo ko. Hindi mo ba gusto? Yun ho ba? Ganoon pa rin ho ang desisyon ko. Pauunahin ko po muna ang kapatid ko. Marami din ho kasing kailangan gawin dito. Lalo pa ngayon at may mga proyekto kayong ilulunsad. Pero may iba namang pwedeng gumawa ng trabaho mo, hindi ba? O kaya baka pwede namang pagsabay-sabayin mo na lang. I'm sure kayang-kaya mo naman yun. Natawa ito na saglit niyang ikinatulala. She's giving that sweetheart vibes. Para bang napaka-fragile nito pero madali lang i-please. Na ultimo simpleng bagay ay magpapasaya rito. Parang yun na rin ho sinabing na mag-ala Wonder Woman ako. Why not? Kumpara naman to sa pangarap mo. Isa pa, hindi ako palaging nasa posisyon. At hindi ko maipapangako sa iyo na ang susunod na uupo sa akin ay may malasakit talaga sa tao. Iba-iba kaming alagad ng gobyerno. Merong nananamantala at meron din namang ang hangad talaga ay para sa ikauunlad ng ating lipunan. Ibig ko bang sabihin, tapat talaga kayo sa watawat natin? Bakit? Sa palagay mo ba hindi? Sandali itong nag-isip sabay iling. Sa tingin ko ho, Mayor, isa kayong mabuting tao at totoong may malasakit sa kapwa ninyo. Kaya lubusin mo na ang offer ko, Alona.
Kasi sayang, ako nanghihinayang sa mga kagaya mong malaki ang potensyal. You could be the gem of this island for all you know. Sus, nambola pa ho talaga kayo. No, I'm not. I'm sincere with my words. You really are a gem that needs to be treasured, Alona. Hindi ito nakaimik. Muli lang nagkulay makopa ang mukha nito na ikinatawang muli ni Rafael. You know, you're very beautiful when you're blushing. May nagsabi na ba sa'yo niyan? Umiling ito at sinapo ang pisngi. Kayo pa lang ho. And your voice is very soothing. It calms me. Dapat ko ho ba yung ipagpasalamat? Of course, that's a compliment, Alona. At ni minsan, hindi pa ako nagbigay ng ganyang papuri sa isang tao. Sa'yo pa lang. Nagpatuloy sila sa pag-uusap hanggang sa makaluto na ng kanilang merienda ang mga kasamahan ng babae. Subalit tila yata iniadya ng panahon na hindi sila makaalis sa araw na yon dahil mas lalong lumakas ang hangin at ulan. Idagdag pang malalaki talaga ang alon, kaya hindi sila makauwi. Pansamantala ay pinatuloy muna ang delegasyon ni Rafael sa mga kubong sinadyang gawin para sa dumarating doong mga panauhin. Maganda naman ang mga yon at komportable. Hindi rin sila pinabayaan ni Kapitan Tiago. They welcomed them like they were friends who came to visit the island. Nalaman ni Rafael sa mga taga roon na inaabot daw ng 2 hanggang 3 araw ang ganoong sama ng panahon sa isla. Pero sa halip na mabahala, natuwa pa siya. Dahil sa kaloob-looban niya, may pagkakataon pa kasi siyang mas makilala si Alona. And speaking of her, lumapit ito sa kanila para i-anunsyong kakain na. Sabay-sabay naman silang dumulog sa mahabang lamesa. Wow, this is the best meal I've ever had so far. Ikaw ba nagluto ng lahat ng to? Ani Rafael nang matapos kumain. Salamat po, Mayor, pero katulong ko po ang buong pamilya ko at ilang kabarangay. Pero ikaw din ang nagtitimpla lahat, right? Ganoon na nga ho. Masarap ho talagang magluto ang ate ko, Mayor. Pang-wife material ho ba? Biglang singit ni Jasmine na sinang-ayunan naman ng mga kasalo nila. Jasmine, ikaw talaga? Sita rito ni Alona, bago mapagpaumanhing bumaling sa kanya. Pasensya na ho kayo sa kadaldalan nitong kapatid ko. No worries. Sabi ko nga kanina, masarap siyang kausap. Si ate, ang bait-bait talaga ni Mayor. Pang-husband material din. Wala pa naman ho kayong asawa, di ba? Baling ni Jasmine kay Rafael. Natawa siya, ganoon din ang ibang kasamahan niya. I'm still a bachelor, Jasmine. No strings attached. Wala ring nobya. Ilang taon na po ba kayo, Mayor? Kaka-32 ko pa lang. Ay, perfect. Si ate kaka-24 lang din. May pagpalakpak pang nalalaman ang dalagita na lalong ikinalaki ng mga mata ni Alona. KJ? Narinig pa niyang sabi nito sa kapatid bago tumalikod. Nako, Mayor, pagpasensyahan niyo na mga anak ko. Talaga hong sigurong gilo na gilo sa inyo. Sabi ni Tatay Simon. Wala hong problema. Mas maigi nga ho yun para mas marami akong maging kaibigan dito sa inyo. Dahati ako mas madadalas na ako rito. Sagot ni Rafael na bumaling kay Alona na parang pinitpit ng luya at natahimik bigla. Bueno, magsimula na ho tayo sa ating sesyon. Malakas nitong wika, naghiyawan naman ng lahat. Hindi lang kainan at inuman ang nangyari ng gabing yun. Nagkaroon din ng tugtugan at kantahan at halata namang nag-e-enjoy ang lahat, kabilang na siya. Nang sumunod na araw, patuloy pa rin sa pagsama ang panahon. Pabor na pabor naman yun kay Rafael dahil masisilayan pa niya si Alona. Ewan ba niya, na love at first sight na nga yata siya rito. Dahil bukod sa napapangiti siya nito, may epekto rin itong kakaiba sa dibdib niya. Pinabibilis nito ang tibok ng puso niya. Kinahapunan, nakita niya si Alona sa kusina na tutok sa pagluluto ng hapunan nila. Nilapitan niya ito. What are you cooking? Ay, ayamang walang sipit. Napalundag si Alona habang sapo-sapo ang kumakabog na dibdib. Pagtingin niya sa kanyang tabi ay naroon na ang fresh na Mayor. Mayor, kayo ho pala. Yes, ako nga. Ano ba niluluto mo at abalang-abala ka riyan? Di mo man lang ako naramdaman na lumapit. Ginataang alimasag po at hipon na may sitaw at kalabasa. Meron din po kaming adobong manok, inihaw na isda, sariwang talaba, at mga nilagang gulay po. Wow, ang dami naman. Para tuloy ayaw ko nang umalis dito. Bisita ho kasi namin kayo. Ang ibig ko hong sabihin, nakakahiya naman ho kung bagoong isda lamang ipapaulam namin sa inyo. Ang mga ito ho, mga freshly catch na mga mangingisda sa kanilang mga baklad dito lang po sa paligid. Since hindi po makakaalis para sa paglaot dahil malakas ang alon sa dagat. Hindi magkaintindihang paliwanag niya.
Well, wala namang kaso kung yun nga ang ipauulam nyo sa amin. That goes to show na sustainable pa rin dito sa isla nyo. Saka ipinakikita lang niyon kung ano pang kaya ninyong i-produce. Kahit nasabihin niyo po yan, likas na ho sa ating mga Pilipino ang pagiging hospitable. Ika nga, kahit isusubo na ng host, ibibigay pa rin ito yun sa mga bisita para lang hindi mapahiya. Yan naman ang isa sa mga tradisyon natin na hindi ko masangayunan ng buo. Oo, naroon na tayo sa pagiging hospitable. Pero ikaw ang bisita, ikaw ang dapat na mag-adjust sa kultura at sa kung anong meron ng host mo. Dapat ganun, hindi yung kailangan pang mahiya ng host para lang masatisfy ang mga bisita niya. Saka paano makikita ang totoong kalagayan nitong isla kung hindi ang tunay na buhay ang pinakikita nyo sa amin? Hindi naman ho sa ganun, Mayor. Pero aminin mo, may punto ako, di ba, Alona? Natawa siya. Tama rin nga ho kayo. Alona, anong tinig mula sa kanilang likuran. Paglingon nila ang nanay niya yon. Magandang gabi ho, Aling Verna. Bati ni Mayor Rafael sa kanyang ina. Magandang gabi rin ho, Mayor. Pwede ko ho bang makausap ang anak ko? Oo naman. Madaling nagpaalam ang binata sa kanila. Pagkatapos, hinarap ni Alona ang kanyang ina. Ano ho yun, ina? Napapansin kong palagi nakaaligid sa'yo si Mayor. Nanliligaw ba siya sa'yo? Ho? Hindi ho. Wala hong ganyang sinasabi sa akin si Mayor. Nagkukwentuhan lang ho kami. Saka halos isang araw pa lang ho kaming magkakilala, ina. Pero iba ang nakikita ko. Iba ang mga galaw ninyong dalawa kaya gusto lang kitang paalalahanan. Alam ko mabuting tao si Mayor Rafael, pero nasa bayan ang buhay niya at wala rito sa isla. Isa pa, hindi natin siya kauri, anak. Kahit ayaw ka mang basagin ng pangangarap mo, dahil nga sa nakikita kong pagiging malapit mo sa kanya, pero ito pa rin ang realidad. Malayong malayo tayo sa kanya. Napayuko si Alona, sabay kagat ng mariin sa labi. Nauunawaan ko naman ho kayo, ina. Ang sa akin lang naman, ayaw kong masaktan ka sa bandang huli. Hinaplos nito ang pisngi niya, kaya napatingin siya rito. Pero paano nga ho kung manligaw siya? Tatanggapin niyo ho ba siya? Yun kung manliligaw nga siya. Walang problema, basta patunayan niyang sincero siya sa nararamdaman niya. Pero paalala ko lang ulit, hindi natin sila kauri, anak. Napatango na lamang siya. Ang sayang daladala niya sa dibdib sa nakalipas na araw ay biglang nabalutan ng lungkot. Tama naman ang kanyang ina. Mahirap talagang maabot ang isang kagaya ni Mayor Rafael. Baka sa huli ay siya lang itong masaktan. Ikalawang araw ng delegasyon ni Rafael sa Balabac Island at masungit pa rin ang panahon. Ngunit hindi naman yun naging kainip-inip sa kanila. Mas tamang sabihin na nag-e-enjoy talaga sila sa pananatili sa isla. Bukod sa mababait ang mga tao, kakaiba talaga ang hatak ng islang yun sa kanya na hindi niya maipaliwanag kung bakit. Ngunit sa tuwing titingnan niya si Alona, para bang alam na niya ang sagot. Kaya lang, ayaw niyang magmadali. Gusto niyang maging klaro ang lahat dahil alam niyang hindi ito basta-bastang babae. At kagaya ng nakagawian ng mga taga-isla, nang sumapit ang gabi ay nagkaroon ng munting kasiyahan. Ang ipinagtataka ni Rafael, hindi niya masyadong napagkikikita si Alona, kaya minabuti niyang hanapin ito. Sa dalampasigan niya ito natagpuan. What are you doing here? Ay, kalabaw na maitim. Gulat na wika nito sabay lingon sa kanya. Natawa si Rafael. Napaka magugulatin mo pala talaga. Kayo pala, Mayor. Bakit? Akala mo ba kalabaw talaga ako? Saka may maputi bang kalabaw? Hindi ito sumagot at sa mamunting liwanag mula sa may kalayuang poste ng solar lights, nakita niya ang pamumula nito. Well, siguro kapag binalatan. Ano? Biro pa niya. Mayor naman, nagulat lang po ako. Akala ko kasi kung sino. Teka, bakit po ba kayo narito? Wala lang. Hindi kasi kita ng pagkikita. Pasensya na ho. May mga inasikaso lang ako sa amin kanina. Ganoon ba? Akala ko kasi iniiwasan mo ako. Ho? Bakit ko naman ho gagawin yun? Nagkibit na mga balikat si Rafael at tumingin sa madilim na karagatan. Wala lang. Napansin ko lang. Simula kasi nung kausapin ka na nanay mo, parang biglang nag-iba na rin ang pakikitungo mo sa akin. May nagawa ba akong mali? Sa gilid ng kanyang mga mata ay madali itong umiling. Naku, wala ho. Busy lang ho talaga ako sa ibang bagay kanina. May mga tao na rin naman ho nagpresentang mag-asikaso sa inyo, kaya hinayaan ko lang muna sila. Alam niyo na ho, kasiyahan na ng mga taga rito ang makasama kayo. Kahit pa nga dahil lamang yun sa pagsama ng panahon. Sinusulit na ho namin ng mga ganoong pagkakataon. Mahabang wika nito. Pagkatapos,
Tumingin din ito sa madilim na karagatan sabay yakap sa sarili. Nakapalda pa rin ito at long sleeve naman ng pang-itaas. Pero alam niyang nilalamig ito. May kalakasan kasi ang hangin sa may dalampasigan. Walang pag-aalinlangang hinubad ni Rafael ang suot niyang jacket at ipinatong sa magkabilang balikat ni Alona. Napapitlag ito at napalingon sa kanya. Akmang ibabalik nito ang jacket sa kanya nang pigilan niya ang mga kamay nito. No, malamig dito. Baka magkasakit ka, Alona. Pero baka kayo naman ang magkasakit, Mayor. Hindi yan. Hindi ba maitim akong kalabaw? Natawa ito na muli ay nagpatigil sa kanyang mundo. Mayor talaga, joker din ho pala kayo. Well, kung hindi naman corny sa pandinig mo, payag na ako maging joker. Sa nakakatawa naman ho talaga. Oo na. Kung hindi ka lang maganda at mabait, baka nag-walkout na ako. May katotohanan ng biro niya. Ano hong sinabi niyo? Wala. Hindi mo na umimik si Alona. Dama niyang tinititigan siya nito, pero sa halip na sawayin ay hinayaan niya lang ang babae. Tumingin siyang muli sa malayo, walang bituin o kahit buwan sa mga sandaling yon. Malalaki ang mga ulap na animoy nagbabadyang muli ng pag-ulan. Pero para sa kanya, isa pa rin sa pinakamagandang gabi ang mga sandaling yon. Have you ever felt like something magical happened to you, Alona? Basag niya sa kanilang katahimikan. Magic po? Parang sa fairy tale? Aha. Hindi ko po sure. Kayo po? I did, and I do. And as of this moment, that magic remains in my heart. Hindi ko nga alam kung bakit at paano. Pero basta naramdaman ko na lang na nangyayari na. And I wanna treasure this magical moment with you. Tumingin si Rafael kay Alona. Nakita niya ang pamimilog ng mga mata nito. Ako ho? Yes, but I still want to clarify these feelings of mine. Alam ko, marami ka pang pangarap, Alona. Alam ko, malaki rin ang namamahay na takot sa dibdib mo. Kaya sana, kung sakasakali mang bumalik ako rito, sana harapin mo ako hindi bilang mayor ng bayang to, kundi bilang isang lalaki. Ano hong ibig niyo sabihin? I like you, that's for sure. But this attraction could be something else. At yun ang aalamin ko sa mga susunod pang araw. Hindi naman na halos humihinga pa si Alona sa mga naririnig. Dahil ang puso niya, halos lumabas na sa kanyang dibdib sa lakas ng tibok na yun. Please do me a favor, Alona. Stay wherever you are, okay? Sabing muli ni Mayor Rafael. Mayor... Rafael. Just call me Rafael when it's just the two of us. Huminga siya ng malalim. Pero nakakahiya naman ho. Bakit naman nakakahiya? Ako na ang nagsabi. Basta ho. Basta rin. Rafael na lang. At mangako kang dito ka lang. Hindi naman ho talaga ako umaalis dito sa isla. Maliban na lang kung kinakailangan. Good. That's the only answer I wanted to hear. Nagpatuloy sila sa pag-uusap hanggang mas dumalim pa ang gabi at magpresenta itong ihatid siya sa kanila. Pumayag naman siya. Nang makarating sila sa bahay, maayos silang nagpaalamanan. At nang gabing yon, hindi halos nakatulog si Alona dahil sa kilig. Hindi niya sukat akalaing magugustuhan siya ng batang mayor. Hindi talaga. 2 araw pa ang itinagal ng delegasyon ng Sangguniang Bayan ng San Ildefonso sa Balabac Island dahil na rin sa sama ng panahon. At sa loob ng mga araw na yon, marami na ring natuklasan si Alona tungkol sa katauhan ng lalaki. Una, natural talagang pagiging mabait nito. Pangalawa, magaling itong makisama. Bata o matanda ay giliw na giliw rito. Pangatlo, nakikita niya kung gaano ito kabuting ama sa bayan nila. Nagbigay din kasi ito ng lektura tungkol sa mga karapatan ng bawat isa, maging ang tamang benepisyong natatanggap ng mga tao, magsasaka man, mangingisda o ordinaryong mamamayan. Pero higit doon, marami din itong talentong itinatago. Magaling itong kumanta at marunong ring maggitara. Bagay na kahit tigilan ni Alona ang sariling damdamin, ay mas lalo pa yata siyang nahulog dito. Maraming salamat ho talaga sa pagbisita sa isla namin, Mayor. Kung sakasakaling matupad ang mga sinabi ninyo sa amin, tatanawin ho namin itong malaking utang na loob. Sabi ni Alona habang magkasabay silang naglalakad patungo sa yate nito. Maganda na ang panahon kaya makababalik na ang mga ito sa bayan. Alona, ilang beses ko bang sasabihin na wala kayong dapat na tanawin sa akin ng utang na loob? Dahil pera ng tao ang gagamitin ko sa mga proyektong nais kong gawin dito sa isla. Hindi yun ang galing sa bulsa ko. Kahit na ho, kayo lang kasi nagbukas ng ganitong oportunidad sa amin. Na dapat lang naman dahil malaki ang potensyal ng isla ninyo. Muli salamat ho ulit.
Tumigil ito at tumingin kay Alona. Bakit pa pakiramdam ko hindi na tayo magkikita ulit? Ho? Panayang pasasalamat mo sa akin eh. Hindi ba may usapan na tayo? Napalinga sa paligid si Alona. Baka kasi may makarinig dito. Natural naman ako sa akin na palaging magpasalamat sa mga blessings na natatanggap namin. Napailing ito. Basta, I'll be back often, okay? Sadya naman hong palagi kayong babalik dito para sa mga proyekto ninyo. Alona? Tila nauubusan ng pasensyang wika nito. Nakagat niya ang pang-ibabang labi bago yumuko. Kinakain na naman kasi siya ng kilig at pinamumulahan na rin ang muka. I told you, hindi ako babalik dito bilang mayor ninyo. I'll come back as a man. Babalik ako dahil sa'yo. Mayor? Wika ni Alona sabay tunghay. Alam ko na iintindihan mo naman ang mga sinabi ko at may isang salita ako, Alona. Because this feeling I feel for you, hindi ko to pwedeng baliwalain na lang. And I know this could change my life forever. Pero, Mayor, Save what you're thinking right now. Basta ang sa akin, I want to give us time to think. Kasi alam ko na bibilisan ka sa lahat. Pero pagdating sa nararamdaman ng isang tao, wala namang makapagsasabi kung kailan o saan to mangyayari. It just happened. Like what I've said, it's magic. Muling natahimik si Alona, para kasing may naghahabulang daga sa dibdib niya. Pabilis na naman ang pabilis ang tibok ng puso niya. At kung mag-uusap pa sila ng matagal ni Mayor Rafael, baka himatayin na siya. Don't worry, I'm not in a hurry. Ngumiti ito bago nagpatuloy sa paglalakad. Madali naman siyang sumunod sa likuran nito nang hindi pa rin nagsasalita. Baka kasi kung ano pang masabi niya. Hindi niya gustong panghawakan ng lahat ng sinabi ng binata dahil na rin sa mga munting tinig na sumisigaw sa isip niya. Pero ang malamang may gusto rin ito sa kanya ang hindi talaga magbigay ng kapanatagan sa kanyang isip. Matuling lumipas ang 2 linggo. Unti-unti, ang pag-asang nadama ni Alona sa kanyang puso ay napapawi na. Nawawalan na siya ng pag-asang tutuparin ng batang mayor ang mga sinabi nito. Kaya nasasaktan siya, dahil ang totoo, umasa talaga siya. Ate, si Mayor ba yan? Ani Jasmine habang nakaupo siya sa kubo nila at nakatulala sa kung saan. Mabilis siyang napalingon dito. Ha? Bumalik sila? Isang malakas na tawa ang isinagot nito. Oy, si ate! Namimiss mo si Mayor, no? Ikaw talaga, Jasmine? Umayos ka nga. Bakit ko naman gugustuhin makita siyang muli, ha? Ayaw mo pa kasing umamin na gusto mo talaga siya. Gusto mo ng sabunot? Tumayo si Alona at iniamba ang kamay rito. Natawa itong muli. Kapag pikon, totoo. Jasmine, 1. 2. Apat nang aasar ka pa, ha? Tuluyan na siyang lumapit dito. Kumaripas naman ito ng takbo kaya para silang mga batang naghabulan sa dalampasigan. Hanggang sa bigla na lang itong tumigil kaya nahuli ito ni Alona. Ikaw, kung ang ginagawa mo'y inaayos mo na mga papel mo na ipapasa kay Miss Mia, matutuwa pa ako. Pero si Mayor ba yan, ate? Tigil-tigilan mo nga ako kung ayaw mong makulit sa singit. Hindi, ate. Mayate nga. Tingnan mo, oh. Itinuro pa ni Jasmine ang sinasabi nito. Napatingin naman doon si Alona. Hindi ba kina Mayor yan? Sabi pa nito nang hindi siya umimik. Bigla na lang kasing bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung dahil ba yun sa excitement na makita ito. Basta hirap siyang makahinga. Halika, salubungin natin. Hindi na siya nakatanggi nang bigla na lang siyang hilahin ng kapatid patungo sa may pantalan. Saktong bumababa na si Rafael kasama ang ilang bodyguards nang makarating sila roon. Naka-polo shirt ito ng manipis na kulay gray at bahagyang nakabukas ang unang botones. Shorts na navy blue, sandals na leather at may suot na relo. Bagong gupit din ito at makinis ang mukha na halatang bagong ahit. Sa isang kamay nito ay may 2 basket na puno ng groceries at isang bouquet naman na pulang rosa sa kabilang kamay. Magandang umaga, Alona. Jasmine. Magandang umaga rin ho, Mayor. Mabilis na sagot ng kanyang kapatid na kung hindi pa siya si Nico ay hindi yata siya babalik sa realidad. Magandang umaga rin ho, Mayor. Kandautal niyang wika. It's so nice na ikaw ang unang sumalubong sa akin dito, Alona. Swabing-swabing wika nito. Nagkataon lang ho na ang totoo kasi, Mayor, 2 linggo na kayong inaantay ni ate. Madaling putol ni Jasmine sa sasabihin niya. Jasmine? Pinanlakihan ito ni Alona ng mga mata. Natawa ang binata na ikinalingon nila rito. Oh, you guys are so funny. Tama lang pala na pumunta ako rito. Nakakawala ng pagod ang makita kayong magkulitan.
Pasensya na ho kayo, Mayor. Makulit talaga tong si Jasmine. Madaling paliwanag ni Alona. Okay lang naman. Maigi na yun dahil ibig sabihin, nagkakasundo kayong magkapatid at nagmamahalan. See? Singit ni Jasmine na nakataas pang isang kilay sa kanya. Sige na ate, Mayor, maiwan ko na muna kayo rito para may me and you time kayo. Paalam agad nito kahit pa nga mahigpit niya itong kapit-kapit sa kamay. Ganun ba? Ito nga pala mga groceries. Para sa inyo talaga to. Talaga ho? Bulalas ng kanyang kapatid. Oo, sandali lang. Nilingon ni Mayor ang mga bodyguard nito. Lumapit naman ang mga to. Kantos, dalhin niyo to sa bahay ni na Miss Alona. Sumabay na kayo kay Jasmine. Sige ho, Mayor. Madaling kinuha ng mga tauhan nito ang bitbit na basket. Ni hindi na nakatanggi pa si Alona dahil agad na tumalikod ang kapatid niya kasama ang mga bodyguards. Nang mawala ang mga ito, hindi malaman ni Alona ang gagawin. Hey, relax. Ako lang to. Sabi ng binata. For you. Iniabot nito sa kanya ang bulaklak na alinlangan niyang tanggapin. Napatingin siya sa mga mata nito. Ano ho bang ibig sabihin nito, Mayor? Just like what I've said, bumalik ako dito para sa nararamdaman ko sa'yo. And yes, within those weeks, palagi akong hinihila ng mga paa ko rito. Para bang may malaking magnet ang istang to at gusto akong pabalikin. And I know the real reason. I was just really thinking hard if that's a good idea. Dahil ang sabi ko naman sa'yo, I'll give us time to think. But in the end, hindi ko na kinaya kaya narito na akong muli. Para patunayan sa'yo ang malinis kong hangarin at intensyon. Hindi bilang isang mayor, kundi bilang isang binatang umiibig sa isang dalaga. Mayor? Hindi naman ako nagmamadali, Alona. Alam ko marami na agad tumatakbo sa isip mo at valid naman ang lahat ng yun. Lalo na ang matakot. Pero patutunayan ko sa iyong hinding-hindi ka magsisisi kung pipiliin mo ako. I'll do anything to make you happy. Mariin niyang nakagat ang pang-ibabang labi dahil sa kilig. Please, Alona. Hindi naman kita pipilitin kung ayaw mo. Pero hindi naman ako titigil sa pagpunta rito para maramdaman mong sincero talaga ako sa nilalaman nitong puso ko. Kinuha nito ang isang palad niya na hindi na niya nagawang iiwas pa. Dinala nito yon sa tapat ng kumakabog nitong dibdib. Pero Mayor... Rafael. Just call me Rafael. Hindi ako pumunta dito bilang isang mayor, kundi bilang manliligaw mo, Alona. Ikaw ang bahala. So, pwede na ba ako mandigaw? Yun ay kung papayag ho si ama at ina. Malapad itong napangiti. Ganun ba? Then I'll take the challenge. At kapag napapayag ko sila, manliligaw mo na ako. Deal? Wala nang nagawa pa si Alona kung hindi ang tumango. Pagkatapos niyon, masiglang niyaya siya ng lalaki pa uwi sa kanila. Gusto na raw agad nitong magpaalam sa kanyang mga magulang. Noong umpisa, nag-aalinlangan pa ang mga ito dahil na rin sa maraming bagay. Pero mas tamang dahil sa agwat ng mga pamumuhay nila. Sikat na sikat sa buong bansa kung gaano kayaman ng pamilya Madrigal. Bukod sa pagiging matuwid na politiko, marami ring negosyo ang mga ito. Samantalang sila ay hamak na taga-isla lamang at mangingisda. Pero siniguro naman ng binata na hindi siya nito sasaktan. Na kung mangyari man yon, ito na mismo ang unang lalayo. Wala rin daw itong pakialam sa estado ng kanilang pamumuhay. Sa huli, napapayag din ito ang mga magulang ni Alona at nagsimulang suyuin siya ng lalaki sa tradisyonal na paraan. Tuwing linggo ay gumagawa ng paraan ng batang mayor na umakyat sa kanya ng ligaw. Katulad ngayon, kasama ito ng kanyang ama habang buhat ang balde na may lamang mga huling isda. Tay, manho, salubong ni Alona sa ama. Kawaan ka ng Diyos, anak. Ikaw na bahala sa mga nahuli namin, ha? Oho, tugon niya bago magilo ng umiti sa binatang kanina pa nakatitig sa kanya. Hindi nawawala ang matamis ng ngiti sa mga labi nito. Magandang umaga, Rafael. Magandang araw din, Alona. Huwag kang mag-alala, ako na magluluto nito. Naku, bata ka. Magpahinga ka muna at bahala na si Alona dyan. Kanina pa ring madaling araw mulat ang mga mata natin, kaya alam kong pagod ka. Sige na. Sita rito ng kanyang ama. Sus, ayos lang po ako, tay. Gamay ko na rin naman ho mga gagawin. Ikaw talaga. Sige na at magpapalit lang ako ng damit. Alona, ipagtimpla mo kami ng kape bago ka magluto. Tiyak na napagod si Mayor kakahango ng isda. Kadami naming huli ngayon. Sabi nito bago pumasok sa loob ng bahay nila. Tumingin siya kay Rafael. Ikaw talaga? Ako na dyan. Magpalit ka na din ng damit mo. Bakit kasi pinipilit mo ang sarili mo sa mga bagay na hindi mo naman nakasanayan?
Baka sabihin ng mga tao inaalila kita. Alona, alam mo namang hindi na lang kita gusto, hindi ba? Mahal na kita. At gusto kong ipakita sa iyo na kaya ko rin gawin ang mga bagay na ginagawa ninyo. Gusto kong patunayan sa pamilya mo na karapat-dapat akong mapabilang sa pamilya nyo. Hinila ng lalaki ang kamay niya at itinapat sa dibdib. Nararamdaman mo ba to? Kaya hayaan mo na ako dahil masaya ako sa ginagawa ko. Seryoso ito habang titig na titig sa kanya. Hindi siya nakasagot. Para na namang hinahalo kayang sikmura niya kasabay ng malakas na tibok ng kanyang puso. Kahit abutin pa ng ilang buwan o taon ng paniligaw ko, maghihintay pa rin ako, Alona. Ganun kita kamahal. Bulong nito. Sus, oo na, matigil lang yung drama mo. Anya para pagtakpan ng nadarama. Halika na nga at lutuin na natin ang mga yan at baka nagugutom na ang mga tauhan mo sa paligid. Pati sila napupuyat kapag pumupunta ka rito. Sama ka kasi ng sama kay na tatay mga isda. Mamaya ipapasyal kita sa lagoon. Ay, kape nga pala, munti ko nang makalimutan. Natatawang sumunod naman ito sa kanya. Bandang hapon pumunta nga sila sa lagoon. Wow, ang ganda talaga rito. Pwede bang maligo, Alona? Bulalas ni Mayor Rafael. Oo naman. Ikaw, ayaw mo ba akong samahan? Ikaw na lang, malamig ang tubig. Malamig? Yumukod ito at dinama ang mga sulungasol na tubig. Hindi naman ang sarap nga magtampisaw. Sa pakiramdam ko malamig Maligo ka ng mag-isa. Akala ko ba may meeting ka ngayon? Baka sabihin ng mga tao sa munisipyo, naglakwatsa ka na. Wala akong meeting. Hindi ba sinabi ko na sa'yo kung nag-file ako ng leave? Ewan ko. Wala ka namang sinabi Basta sabi mo dati tuwing Lunes may meeting ka. Kaya nga nagtataka ako at hindi ka pa umuwi kahapon. Tumawa lang ito at hinubad ang damit pang itaas. Napakurap ang mga mata ni Alona sabay lunok ng laway. Si Mayor Rafael na yata ang nakasalo ng lahat ng biyaya mula sa itaas. Kaya kahit malamig ang paligid, bigla siyang pinawisan kasabay ng malakas na pagtibok ng puso niya. Ano bang ginagawa mo? Ibalik mo nga ang kasuotan mo? Sita niya rito. Bakit? Tayo lang namang dalawa dito Kahit na, paano kung lumapit yung mga bodyguard mo dito na nasa paligid lang? Isipin pa nila may ginagawa tayo. Magdamit ka na. Ayoko. Akala ni Alona lulusong na ito pero napasigaw siya nang bigla siya nitong buhatin at sabay silang lumublob sa tubig. Ay kalabaw na maitim ka! Bulalas niya sabay hampas sa malabad nitong dibdib. Rafael, kahit kailan ka talaga, lalamigin ako nito pagbalik natin sa bahay. Mas gusto kong lumangoy dito habang yakap kita. Tara na. Wala nang ang nagawa si Alona kung hindi ang sumunod dito. Para silang mga batang naghahabulan sa ilalim ng tubig. Minsan, gugulatin siya ng lalaki at bubuhatin. Minsan naman nakatayo lang sila at yayakapin siya nito mula sa likuran. This is life. You and me, hugging each other. Bulong nito habang pareho silang nakatingin sa tubig. Rafael, hindi mo pa ba ako sasagutin, Alona? Hindi naman sa naiinip ako kasi kaya ko naman talagang maghintay. Pero alam ko rin namang may katugon ang nararamdaman ko sa'yo. Confident nitong wika. Huminga siya ng malalim. Sige na nga. Natigilan ito. Anong sige na nga? Oo, sinasagot na kita. Ilang buwan ka na rin namang porsigido at nakita ko na kung gaano mo ako kagusto. Talaga? Talaga? Hindi magkaintindihang wika ng binata nang marinig ang sinabi ni Alona. Naroon sila sa may dalampasigan at pinigmamasdan ng mga alon. Oo nga. Yes! Yahoo! Walang sabi-sabing binuhat siya ni Rafael at iniikot. Hoy, ibaba mo nga ako. Nahihiliw ako. Tumatawang saway niya rito. Yay! Sinagot na ako ni Alona. Malakas nitong sigaw na narinig naman ng mga kaisla niya. Halos iisang sumigaw ang mga ito ng congratulations sa kanila. Balita na kasi noon pa na mandiligaw niya ang alkalde at halos lahat naman ay pumabor sa kanila. May mangilan-ngilan na nagtaas ng kilay na hindi naman sadya mawawala. Pero deadman na siya roon dahil habang tumatagal, mas lalong lumalim ang pagmamahal niya sa batang alkalde. I love you. Hinding-hindi ka magsisising sinagot mo ko, Alona. Sabi nito nang maibaba siya at walang pasubaling inangkin ang mga labi niya. Nagulat siya. Wala siyang karanasan sa ganoong bagay. Pero nakuha niyang tumugon sa paraang alam niya. Hanggang sa muli siya nitong pakawalan at yakapin ng mahigpit. Sa darating na linggo, ipapakilala agad kita sa pamilya ko, sweetheart. Bulong nito. Ha? Ganon kabilis?
Kakasagot ko lang sa'yo Dahil hindi na ako makapaghintay pa. Alam ko, nararamdaman ko sa puso ko na ikaw ang babaeng nakatakda para sa akin. Sigurado ka ba? Kinakabahang tanong niya. I've never been so serious in my entire life until this very moment. Ikaw lang ang nakikita ko at wala nang iba, Alona. Ikaw lang. Pero paano kung hindi nila ako magustuhan? Wala akong yaman na katulad ng sa inyo. They won't mind as long as I'm happy. Susuportahan nila ako. Napalabi siya. Pilit na pinipigilan ang pagpatak ng mga luha. Umangat ang isang kamay niya at idinampi yun sa pisngi nito. Salamat, Rafael. Salamat sa wagas na pag-ibig na inaalay mo sa akin. Hayaan mo, ibabalik ko ito ng doble pa sa inaakala mo. No, you don't have to do that. Ang manatili ka sa tabi ko habang buhay ay sapat na sa akin. Kinuha nito ang kamay niya at masuyo iyong dinampian ng mga labi. Mahal na mahal kita, Alona. Ako rin, Rafael. Mahal na mahal din kita. At muli nitong inangkin ang mga labi niya. Kinalingguhan, isinama nga si Alona ni Rafael sa bahay ng mga ito para formal na ipakilala sa pamilya nito. Isang linggo siyang mananatili roon na pinag-isipan pang mabuti ng kanyang mga magulang kung papayagan siya o hindi. Pero walang magulang nahihindi kapag si Rafael na ang kasintahan ng anak. Pursigido kasi ito at magaling makipag-usap. Kaya naman ilang beses pa siyang binilinan ng kanyang ama't ina kung paano aakto sa harap ng mga magulang ni Rafael, na ilang saglit na lang ay makakaharap na niya. Sweetheart, I'm here. Huwag kang mag-alala. Mababait naman sila. Minsan protective din kasi nag-iisa nila akong anak. Isa pa, alam naman nila mula umpisa na ikaw ang nililigawan ko. Kaya for formality na lang to, kasi nga na ikukwento na rin kita sa kanila. Pinisil ni Rafael ang tungki ng ilong niya nang maramdaman nitong kinakabahan siya. Kahit pa, hindi naman kasi talaga to maiiwasan. Unang beses ko silang makikita at hindi ko alam kung anong sasabihin ko kapag kaharap ko na sila. Pero baka naman pwede pang umatras. Sa susunod na linggo na lang, bumalik na tayo sa isla. Yun ang wag mong gagawin. Nandito lang ako, okay? Pumikit siya at huminga ng malalim. Tama, narito na ako. Hindi ako dapat panghinaan ng loob dahil kasama ko naman si Rafael. Ani Alona sa isip. Rafael, iho, kanina pa namin kayo hinihintay. Pagbukas niya ng mga mata, isang matandang babae na parang isang reyna ang bumababa sa hagdan. Napakaganda nito at halatang hindi man lang naghirap simula ng kabataan. Ma! Masiglang sinalubong ito ng kanyang kasintahan. Agad na yumakap dito ang ginang bago bumaling sa kanya. Madali naman siyang tumayo. Magandang araw po. Ako po si Alona. Oh yeah, I know you, Iha. It's nice to finally meet you. Sabi ng ginang na lumapit sa kanya at nakipagbeso. Medyo naiilang siya, pero hindi naman siya pwedeng umiwas dahil lalabas siyang bastos. Welcome to our humble home, Iha. Magiliw pang sambit nito. Salamat ho. Heto nga ho pala, pabaon ng mga magulang ko. Ibigay ko raw ho sa inyo bilang pagsalubong. Mga bagong huli ho mga yan. Iniabot niya rito ang isang styrofoam na pinaglalagyan ng mga alimasag, hipon at isda. Tabingi itong napangiti. Nako, hindi ko na sana nag-abala pa. Pero nakakahiya naman ho kung wala akong madadala sa inyo. Akin na, ako na magdadala sa kusina. Presenta ni Rafael. Ibinigay naman niya rito ang hawak. Pareho pa nilang inihatid ng ginang ng tingin ang kanyang kasintahan bago siya muling hinarap nito. Bueno, Iha, ilang taon ka na? 24 na po. Magalang na sagot ni Alona. Oh, alam mo bang 32 na ang anak ko? You're almost 10 years apart. Oo, alam ko ho. I see. Anong natapos mo pala kung hindi mo mamasamain ang tanong ko? Nako, okay lang po. Tama lang naman na may ganitong parang interview. Kasi ganun din po ang mga magulang ko kay Rafael. Pero tapos po ako ng vocational course. Hinihikayat din po ako ni Rafael na mag-aral muli bilang scholar niya. Na pinag-iisipan ko rin ho. Mahabang wika ni Alona. Well, tama rin naman kung may mga pangarap kang gustong maabot. Pero teka, maupo muna tayo. Nakakapagod na mag-usap ng ganitong nakatayo. Natawa siya. Oo nga po. Patuloy sila sa pag-uusap hanggang sa bumalik si Rafael. Mama, si Papa po. Nako, wag mo nang hanapin dahil umalis siya ng maaga. Pero babalik din siya mamaya dahil alam niyang darating kayo. Ganoon ho ba? Huwag ka mag-alala. Gaya ko, alam ko magugustuhan niya rin itong si Alona. Mukha kasi siyang mabait na bata. And she's beautiful. Namula siya nang tingnan ng mag-ina.
Hindi naman po siguro. Mama is right. Kaya sabi ko naman sa'yo, madali mo siyang makakasundo. Ani Rafael. Well, hindi naman ako nangangain ng tao, iha. Ngumiti siya. Salamat po sa pagtanggap sa akin. Kung sino ang mahal ng anak ko, kailangan kong tanggapin. Dahil ang kalungkutan niya ay kalungkutan din naming mag-asawa. Salamat po talaga, Mrs. Madrigal. Oh, call me Tita Leonie. Okay po, Tita Leonie. Malapad na napangiti ang may edad na babae. Nagpatuloy sila sa pagkukwentuhan hanggang sa dumating ang ama ni Rafael. Kung gaano kagiliw ang ginang ay ganoon din ito kahit pa nga medyo istrikto ang itsura. Pero wala talagang masabi si Alona sa ugali ng mag-asawa dahil likas na yata sa mga ito ang pagiging mabait. Ni hindi nga niya namalayan ang paglipas ng mga araw hanggang sa sumapit ang Sabado. Naiwan siya sa mansyon kasama ang ina ni Rafael dahil may meeting daw ito sa munisipyo. Babalik din naman daw ito sa hapon. Ngunit ang hindi inaasahan ni Alona ay ang pagdating doon ng isang magandang babae. Nakita niya itong seryosong kausap ng ina ni Rafael. Hindi muna siya lumapit sa mga ito. Nagtimpla muna siya ng kape para sa ginang at sa bisita nito, na nakaugalian na niya. Tita, kape po ninyo. Ani Alona nang makalapit sa mga ito dala ang isang tray na may 2 tasa ng umuusok na kape. Nilingon niya ang babae at nginitian to. Magandang umaga po. Subalit sa halip na sagutin siya ay inisbiran lang siya nito bago binalingan ang may edad na babae. This is the girl, mama, na sinasabi mong girlfriend ni Rafael? Mukhang napulot lang siya sa squatter ng anak nyo. Kukuha lang siya ng kapalit ko. Mukha pang muchacha. Napakunot ang noon ni Alona at napatingin kay Mrs. Madrigal. Ngunit wala niya ang magiliw na aura nito. Para bang ibang katauhan na ang kaharap niya, lalo na nang magsalita ito. Ganon din ang tingin ko, iha. Alam ko gumaganti lang si Rafael sa biglaang breakup nyo. Sana naman ibalikan mo na siya bago pa tuluyang magayuman ng babaeng taong anak ko. By the way, Bernadette, iha, this is Alona, ang apple of the eye ng anak ko ngayon. Alona, this is Bernadette, ang babaeng mahal talaga ng anak ko at kauri namin. Galing din sa mayamang angkan ng pamilya niya, kaya sigurado akong wala siyang ibang hangad sa anak ko kung hindi ang mahalin si Rafael. Tita Leonie, ano pong ibig niyo sabihin? Tumawa ito. Obvious naman, hindi ba? Alam kong pera lang ng anak ko ang habol mo. In fact, nagpa-imbestiga ako tungkol sa'yo. Diyos ko naman, obvious naman na oportunista ka. Kaya ito na ang pera. Kahit mag-aral pa kayong 2 magkapatid at magpagawa ng bahay, sobra pa yan. Kaya utang na loob. Iwanan mo na ang anak ko. Nakakahiya sa mga amiga ko at sa bayang to. Dahil kumakalat ang litrato mo kung saan-saan. Sabi nito sa nanlalaking mga mata sabay aro ng isang tsekeng naroon sa ibabaw ng lamesa. Nakasulat doon ay 5 milyong piso. Bilib din ako sa tapang mo, mama. Pumayag kang ipasok ang ganitong tao sa loob ng pamamahay niyo. Hayaan mo. Ako nang bahala kay Rafael. Madali namang ipaalala kung gaano niya ako kamahal noon. Ngumisi si Bernadette bago tumayo at humalik sa pisngi ni Leonie. Bye, mama. Sure ako matatapos na ang meeting ni Rafael. Kaya kapag hindi siya nakauwi mamayang gabi, nasa bahay ko lang siya. Good, iha. Gawin mo ang lahat para mabalik lamang sa iyo ang kanyang pagtingin. I will, mama. Bumaling si Bernadette kay Alona. Ngumiti ito ng nakakaloko, lalo na nang makita ang nakakuyom niyang mga palad. Bakit? Gusto mo akong saktan, Island Girl? Sige, subukan mo. At tinitiyak kong sa kulungan ang bagsak mo. Sa halip na maiyak sa nasaksihan ay natawa na lamang si Alona. At ano namang nakakatawa ha, muchacha? Sa atin kasing 2, mas ugaling squatter ka. Yan sigurong dahilan kung bakit hindi ka na binalikan ni Rafael dahil mas mabaho pa sa imbor na lang ugali mo. Maganda ka lang manamit at nababalutan ng mga alahas at makeup. Pero sa loob mo'y daig pa ang amoy ng nabubulok na isda. Shut up! Bahagya siyang itinulak ni Bernadette. Susugurin na sana ito ni Alona pero tumayo si Mrs. Madrigal. Stop! Tumingin siya rito. Alam niyo ho, Mrs. Madrigal, 3 klase lang ng tao ang hindi ko nilalabanan. Matanda, bata, at may mga kapansanan, lalo na sa pag-iisip. Diniinan talaga niya ang huling sinabi bago itinaas ang noo. Hindi niyo pa ho ako kilalang talaga, gaya ng hindi ko pa pala kayo lubos na kilala. Hindi ako nangingiming lumaban kapag alam ko na aagrabyado na ako, lalo na kung ako ang nasa tama. Pero dahil ina kayo ng taong mahal ko, hindi ko talaga kayo papatulan. Ang nakakalungkot lang, walang kaalam-alam mga anak ninyo.
Walang kaalam-alam si Rafael na ang kanyang ina na hinahangaan niya at iniluklok sa pedestal ay isa palang mapagbalat kayo. Palagi ka pa naman niyang pinagmamalaki sa akin. Pero ganito po pala kasama ang ugali mo. Public servant pa naman ang anak niyo pero ang tingin niyo po pala sa mga mahihirap ay basura. Kung hindi kayo magbabago, kayo mismo ang sisira sa pangalang iningatan ni Rafael. Amat, wag ko kayo mag-alala, Mrs. Madrigal. Ora mismo ay aalis ako sa bahay niyong to dahil may isa palang kawagong nakatira rito. Isa pa, hindi ko rin ho kailangan ng pera ninyo. Kayang-kaya ko hong pag-aralin ng kapatid ko at maiahon ng pamilya ko sa hirap. Pakigalingan na lang ho ninyo yung pag-acting sa harap ng anak ninyo para makumpinsin niyo siya. Pero sa pagkakaalam ko, mahihirapan talaga kayo. At wag na wag po kayong magkakamali na palabasin na mukhang pera sa anak niyo. Dahil hindi niya kayo paniniwalaan. Sa inyo na ang checking yan. Baka mabawasan pa ang yaman niyo kapag tinanggap ko. Yun lang at madaling tinalikuran ni Alona ang dalawang babae na parehong natigilan sa ipinamalas niyang paninindigan at tapang. Habang paakyat siya ng hagdanan ay tuloy-tuloy rin sa pag-agos ang kanyang mga luha. Subalit kailangan niyang lakasan ng loob. Kung ganoon ang ugali ng ina ni Rafael, mas nanaisin na lang niyang bumalik sa isla ng mag-isa. Tama nga si ina, dapat hindi ako nangarap ng napakataas. Itutuloy ang inabot ko. Pero sana maintindihan mo ako, Rafael. Dahil ito lang ang alam kong tama para sa atin. Ito lang. Humihikbing wika niya bago kinuha ang mga gamit at bumaba muli ng hagdan. Mabuti na lamang talaga at may sarili siyang pera. Makakabalik siya sa isla kahit wala ang tulong ni Rafael o ng kahit na sino sa pamilya nito. Nang makalabas si Alona sa malaking bahay, pumara agad siya ng tricycle. Kuya, sa Pantalan po tayo. Ma'am, malayo po ang Pantalan. May mga minibus po na sasakyan papunta doon. Ihatid na lang kita sa tamang sakayan. 50 pesos lang po ang pamasahe. Sige po, tara na po. Tuluyan nang napaiyak si Alona nang umusad ang tricycle. Pagdating niya sa sakayan ng bus, nagpasalamat pa siya sa driver. At hanggang sa makarating siya ng Pantalan at makauwi sa kanila, ay umiiyak pa rin siya. Pinagmamasdan siya ng mga tao pero wala siyang pakialam. Nang makarating sa kanila, nakita agad niya ang kanyang ina. O anak, bakit mag-isa ka lang? Nasaan si Rafael? Akala ko ba ihahatid ka niya? Takang tanong nito. Mas lalong napaiyak si Alona at yumakap dito. Tama sinabi niyo, ina. Hindi talaga kami para sa isa't isa. At sinimulan na niyang ikwento ang lahat sa pamilya nang nasa sala na sila. Ganoon siya kapag may problema. Bakit hindi mo inintay si Kuya Rafael, ate? Baka mag-alala siya dahil bumalik ka dito nang walang paalam. Singit ni Jasmine. Ayoko lang ng gulo. Hindi ko rin maatim na manatili ron, kasama ang nanay niyang mata pobre. Hala, mata pobre pala ang ina ni Kuya Rafael. Pag nangangampanya sila, parang ang bait-bait niya. Ibig sabihin, plastic pala yun. Buti na lang hindi nagmana sa kanya si Kuya Mayor. Tumigil ka nga, Jasmine. Ginagatungan mo pa. Kita mo na nga nasaktan ng bruhang yun ang ate mo. Napangiti naman ito sa ina, bumaling sa kanyang ginang. Pero tama ang ginawa mo, Alona, anak. Mas maiging tahimik ang ginawa mong pag-alis para wala na rin silang masabi. Sang-ayon ng ina. Anak, may mga bagay akong nasabi pero hindi mo ba naisip na baka pagsubok lang yan para sa pagmamahalan ninyo? Tinig yun ng kanyang ama. Simon, hayaan na lang muna natin ang anak natin. Sige na, magpahinga ka na muna at mahabang naging biyahe mo. Sabi pa ng kanyang ina nang balingan siya. Tumango siya at tumuloy na sa kanyang silid. At kahit mahirap para sa kanya ang matulog, sinikap niya ang sarili para may lakas siya sa pagharap sa bagong bukas. Samantala, halos hating gabi na nang makauwi si Rafael mula sa meeting. Marami siyang hinabol na mga gawain dahil sa pagbabakasyon niya sa isla. Hindi na rin siya tumawag sa kanila dahil alam niyang nasa maayos na kalagayan ng kasintahan, kasama ng kanyang mga magulang. Kaya naman masaya siyang umakyat sa hagdanan diretso sa silid nito. Dala-dala ang isang bagay na kanina lang din dumating sa opisina niya. Tahimik siyang sumilip sa silid ng dalaga pero wala ito roon, na ikinakunot ng noo niya. Saan naman siya pupunta ng ganitong oras? Tuluyang pumasok si Rafael sa loob ng silid at hinanap ang kasintahan. Alona? Alona? Tawag niya rito. Walang tugon. Tiningnan niya ang balcony pero walang tao rito. He even knocked at the bathroom pero wala rin. Nang tingnan niya ang closet, doon na siya kinabahan. Madali siyang lumabas ng silid at kinatok ang kwarto ng kanyang mga magulang. Mama, gising po ba kayo? Tawag ni Rafael sa ina.
Kadarating mo lang ba, iho? Ani Leonie nang mabuksan ng pinto. Mumukat-mukat pa. Oho, si Alona po. Umirap ito nang pinagtaka niya. Huwag mo nang hanapin ng taong umalis na. Kumain ka na ba? Pardon? Anong sinabi niyo, ma? Ang sabi ko, huwag mo nang hanapin ng umalis na. Umalis? Sinong umalis? Di yung magaling na babaeng yun. Doon na sumeryoso si Rafael. What did you do? Wala akong ginawa. Baka nagselos siya kay Bernadette kasi nandito siya kaninang umaga at gusto kang makausap. Ma, bakit hindi niyo pinigilan? At ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na tapos na kami ni Bernadette? Si Alona na ang mahal ko. Siya na ang buhay ko. And whether you like it or not, siya ang babaeng pakakasalan ko. Papakasalan? Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Kayo, naririnig niyo ba ang sarili niyo, ma? Ba't? Napailing-iling si Rafael. Akala ko nagbago na kayo, ma. Akala ko okay talaga ang lahat sa inyo. Yun pala, nagkukunwari lang kayo. Hanggang ngayon, mababa pa rin ang tingin niyo sa mga mahihirap. I just did what I thought was right, Rafael. Pero isinaalang-alang niyo bang nararamdaman ko? Di ba hindi naman? Hindi nakaimik ang kanyang ina. My God, Mama. This is my life. Wala kayong karapatan pang himasukan ng buhay ko nang ganun-ganun na lang. I love Alona and no one could ever change that fact. No one. Kahit na kayo pa yun, Mama. At hindi ako mangingiming suwayin kayo kapag kaligayahan ko nang nakasalalay rito. Kung hindi niyo magawang irespeto si Alona kahit bilang tao, sana irespeto niyo na lang ang pasya ko at ang nararamdaman ko. At tigilan niyo na rin ang pagreto kay Bernadette para sa akin dahil hindi niyo siya kilalang talaga. She's a kind of woman that could do wicked things. Hindi porket mayaman din siya, hindi niya magagawang manloko sa kapwa mayaman. Mas worse ang kaya niyang gawin. Sana naman layuan niyo ng babaeng yun dahil kung ano-anong tinatatak niya sa isip niyo. Dinamay niyo pa si Alona. Pero, Rafael, anak, si Bernadette ang bagay sa'yo. Bernadette is nothing, ma. Wala siya sa kalingkingan ni Alona. Kaya kung ayaw niyo sa kanya, mas mabuti pang manirahan na lang ako sa isla. Tumalikod siya at dire-diretsong bumaba ng hagdanan. Hindi niya alintana ang sunod-sunod na pagtawag ng kanyang ina hanggang sa makalabas siya ng pinto. Pakito, ihanda mo ang yate ngayon din. Utos niya sa tauhan. Mayor, pasensya na po. Hindi natapos ayusin ang makina kaninang hapon. Bukas pa po kasi ang deliver ng bagong piyesa ng makina. Akala ko ba naayos na yan? Pasensya na po talaga, Mayor. Hindi po kasi nakarating ang delivery. Napahagod na lang siya sa batok. Sige na, ihatid mo na lang ako sa pantalan ngayon. Mayor, hating gabi na po. Wala nang biyahe papunta sa isla kung doon kayo tutungo. Hayaan mo at bukas na bukas din ipapagawa ko ang yate. Tila binigsakan ng langit at lupa si Rafael. God, bakit ngayon pa? Sige, ihatid mo ako sa villa. Doon muna ako mag-i-stay. Tawagan mo ang mga mekaniko bukas ng umaga at unahin agad ang yate. Masusunod ho, Mayor. Ang pagod niya maghapon ay lalong nadagdagan. Kailangan niyang makausap ang nobya sa lalong madaling panahon at humingi ng tawad sa ginawa ng kanyang ina rito. Hindi siya makapapayag na sirain ng ina ang nasimulan nilang relasyon ng babaeng pinakamamahal. Kung kailangan niyang putulin ang relasyon sa sariling ina para lamang ma-realize nito na hindi siya nito madidiktahan, ay gagawin niya. Kinabukasan sa isla, dumating si Juancho sa bahay ni na Alona. Pinakiharapan niya ito kahit pa nga ang bigat-bigat pa rin ang dibdib niya. Alona, mabutit bumalik ka na. Baka gusto mong magtrabaho sa Maynila. Naghahanap si Ate Liberty ng kasama sa isang malaking tindahan doon. Malaki ang sahod at makakatulong yun para makaipon ka sa mga plano mo sa inyong magkapatid. Nakangiting wika nito. Mabilisan nga lang to kasi aalis na siya mamayang hapon. Talaga, Juancho? Bigla siyang nabuhayan ng loob sa narinig. Tiyak kasing sa isla agad siya unang hahanapin ni Rafael. Maigi nang nasa malayo siya para madali niya itong makalimutan. Nagpa siya kasi siyang iwasan na ito. Ayaw niya ng magulong buhay. Ayaw niya ring dumating sa punto na kailangan nitong mabili sa kanila ng sarili nitong ina. Oo, pero yun kung papayagan ka ng nobyo mo. Ako ang magdedesisyon sa buhay ko, Juancho. Kaya sasama ako sa Ate Liberty mo. Sabihin mo sa kanya, gagayak lang ako. Aba, maganda yan. Hindi na mahihirapan si ate na maghanap ng makakasama niya. Hindi ka naman daw magsisisi dahil pabahay kayo ron at pakain. Siya, sige, tutuloy na ako. Sasabihin ko agad sa kanya. Madaling paalam nito. Sige. Nung araw nga rin yun ay nagpaalam si Alona sa kanyang mga magulang.
Pinayagan naman siya ng mga ito kaya umalis din agad siya kinahapunan. Kahit pa mabigat sa loob niya ang iwanan ng isla. Ito lang kasi ang tanging paraang naiisip ko sa ngayon. Kaya paalam mo na mahal kong isla. Hanggang sa muli. Hindi nahirapan si Alona na mag-adjust sa pinagtatrabahuhan niya sa Maynila. May isang araw siyang day off kaya kahit papaano ay naaaliw siya sa pagsama-sama kay Liberty na mamasyal kung saan-saan. Masaya rin siya dahil weekly ang sahod nila at 500 pesos isang araw ang kinikita niya. Tama lang yon para makaipon siya at makapagpadala sa kanila. Nalaman niya sa pamilya na araw-araw daw pumupunta sa isla si Rafael at kinukulit ang magulang niya kung nasaan siya. Hindi naman ibigay ng mga ito ang address niya sa Maynila kasi yun ang bilin niya sa mga ito. Kung gusto talaga niya ng tahimik na buhay, dapat tigasan niya ang loob niya. Sa kasalukuyan ay 1 buwan mahigit na siya sa Maynila pero aminado siyang palagi pa ring sumasagi sa isip niya si Rafael. Nagpalit din siya ng cellphone number kaya hindi siya nito matawagan. Alona, may naghahanap sa'yo. Pabulong na wika sa kanya ni Liberty nang buksan nito ang pinto ng boarding house nila. Napakunot ang noo niya. Ate, wala naman akong kakilala dito. Sino namang maghahanap sa akin? Basta. Nasaan ba siya? Nandun lang sa may sala. Ikaw nang bahala sa kanya. May nakalimutan lang akong bilhin kina Aling Bebang. Lalabas muna ako saglit. At tuloy-tuloy nga siya nitong nilagpasan. Ha? Hoy ate, huwag mo kong iwan dito. Sino ba kasi yung naghahanap sa akin? Sa halip na sumagot, kumaway lang ito sa kanya, kaya napailing na lang siya. Akmang lalakihan na niya ang bukas ng pinto, nang bigla na lamang may sumulpot doong isang bulto at kaagad siyang niyakap. Sweetheart, my God, I'm sorry for what happened. I'm sorry. I'm so sorry. Napakurap-kurap siya nang mabusesan ito. Rafael? Yes, sweetheart. Ako to. At hindi mo alam kung gaano mo ko pinag-alala. Pero, teka, sandali lang. Pilit niya itong inilayo. Pinakawalan naman siya ng binata kaya madali siyang umatras at pinagmasdan to. Kung gaano kalakas ang tibok ng kanyang puso nang makita ang kabuuan nitong nangangayayat na, ganoon din kalakas ang tinig na nagsasabing tumakbo na siyang palayo. Subalit ayaw namang kumilos ng mga paa niya. Sweetheart, please, let me explain. Alam ko na totoong nangyari, kaya ka lumayo. Kaso hindi naman kita naabutan sa inyo. Halos manikluhod na nga ako kay Tatay Simon at Nanay Verna. Pero ayaw talaga nilang sabihin sa akin kung nasan ka. Wala ring imig si Jasmine at mga kaisla nyo. Kaya ipinahanap na kita. Ginamit ko na ang connection ko para lang makita ka. At salamat nga sa Diyos dahil nasa harapan na ulit kita. Huminga siya ng malalim bago ito nalagpasan at tumuloy siya sa sala. Sumunod naman ito sa kanya. Wala kang dapat na ipaliwanag sa akin, Rafael. Malinaw na malinaw sa akin ang lahat. At ayaw kung ako pa maging dahilan ng pagkakasira niyo ng ina mo. Totoo namang wala akong may pagmamalaki sa iyo eh. Wala akong yaman na kayang ipangtapat sa inyo. Ang meron lang ako sa ngayon ay ang mga pangarap ko. Na ayaw kong aapakan ng kahit na sino. Kahit pa ng nanay mo. Kaya ito ang naisip kong paraan para na rin sa ikatatahimik na lahat. Para na rin hindi na ako pag-isipan ng masama ng mga taong nakapaligid sa'yo. Hindi naman talaga tayo bagay, Rafael. Tinigisan ni Alona ang loob para mas maniwala ito kahit sa loob niya ay masakit yun. Hindi. Ako magdedesisyon para sa buhay ko, Alona. Hindi ako isang puppet na kayang diktahan ng kahit na sino. Maging ina ko man to. Hindi ko hahayaang pigilan niya ang kaligayahan ko. At ang kaligayahan ko ikaw, Alona. Ikaw lang. Napabuntong hininga ito at kinuha ang kanyang mga kamay na hindi na niya naiiwas pa. Pagkatapos, may kahon itong dinukot sa bulsa ng suot nitong pantalon at inilagay sa kanyang mga palad. I was about to formally ask your hand that evening. Pero hindi na nga kita naabutan sa bahay. You know how much I love you. Kaya hindi ko talaga matatanggap na iwanan mo ko ng ganun-ganun na lang. Alona, ikaw lang ang karapat dapat magsuot nito. Wala nang iba. Pero huwag kang mag-alala. Hahayaan naman kitang mag-isip muna. Dahil alam ko napakabilis talaga ng lahat para sa atin. At kapag nakapag-desisyon ka na, alam mo kung saan ako tatawagan. Maghihintay ako sa'yo, sweetheart. Mahabang wika nito, lakip ang pagsasamo sa mga mata. Hindi ko alam, Rafael. Baka sa susunod na magkita kami ng iyong ina hindi ko na mapigilan pa ang sarili ko. Ayoko namang lumabas na bastos at walang respeto dahil mas lalo lang lalala ang sitwasyon. I know, and I'm really sorry for what she did. Nag-usap na kami.
Maging ako'y nagalit sa ginawa niya. Even my father ay nasa side natin. Si mama lang ang problema. Kung kailangan ko silang iwanan para lang makasama ka, gagawin ko, Alona. Ano? Nahihibang ka ba? Ipagpapalit mo ang taong nagbigay sa'yo ng buhay para lang sa akin? Hindi pwede, Rafael. Kung kinakailangan, oo. Pero kung kaya naman ni mama na tanggapin na ikaw ang mahal ko at gustong makasama sa buhay, magagawa naman niya. Hindi ako papayag na sirain mo ang pamilya niyo, Rafael. Kaya nga ako lumayo na para hindi na kayo magkasakitan pang mag-ina at para hindi ka mahirapan na mamili sa aming dalawa. Bakit kasi hinanap mo pa ako? Dahil mahal kita. Ikaw na ang buhay ko. Pero hayaan mo, pagbalik ko ng Palawan, aayusin ko ang lahat ng to. Sisiguraduhin ko sa'yong magiging matagumpay ang relasyon natin. Basta magtiwala ka lang sa akin, okay? Mahal na mahal kita, Alona. Mahal na mahal. Hindi siya nakasagot dahil pinapasok na naman ng kilig ang puso niya. Basta wag mo akong susukuan, okay? Wag na wag dahil kahit anong mangyari, ipaglalaban kita hanggang sa dulo, Alona. Sana nga ganyan lang kadali ang lahat. Kaya ko naman ang lahat. Kaya ko magpatuloy tayo dahil mahal na mahal din kita. Pero Rafael, nanay mo na ang sangkot dito. Paano tayo magsasama ng masaya kung isa sa pamilya natin ang humahadlang dito? Hindi tayo magiging masaya nang walang magandang blessing mula sa mga magulang natin. Kaya sana maintindihan mo ang sinasabi ko. Marami pa akong dapat na matutunan. Alam ko yun. Pero alam mo rin na pinahahalagahan ko ang tradisyon at kultura nating mga Pilipino. Mahalaga sa akin ang pagbubuklod ng isang pamilya. Kaya hindi ko makakaya na makita kung masaya nga tayo, pero kayo naman ang nanay mo ang nasisira. Malungkot na pahayag niya. Kaya nga hindi ako susuko. Ipauunawa ko sa kanya na ikaw lang makakapagpasaya sa akin. Ikaw lang, Alona. Kaya please lang, hintayin mo ko. Hintayin mo kung ayusin ang lahat ng to. Dahil sisiguraduhin ko sa iyong magtatagumpay tayo. Ang ating pagmamahalan hanggang sa dulo. Niyakap siya nito ng mahigpit. Babalik akong dala ang magandang balita. At sana ganoon ka rin sa akin. Mahal na mahal kita, sweetheart. Bulong pa nito bago hinalikan ng noo niya. I'll go for now. Mag-iingat ka rito, okay? Paalam nito nang pakawalan siya. This will be hard, but I promise to you, everything will be okay. I love you, Alona. Hindi nakaimik si Alona. Pakiramdam niya, anumang sandali ay babagsak na ang kanyang mga luha. Hanggang sa makaalis si Rafael ay nananatili sa kanyang kinatatayuan si Alona. Hindi niya alam kung bakit, pero nang muling bumukas ang pinto, bigla siyang napatakbo roon. Subalit nang makita niyang si Liberty yon, napayakap na lang siya kasunod ng pag-iyak. Magiging maayos din ang lahat, Alona. Hindi masamang umibig ka sa katulad ni Mayor at hindi rin masamang ipaglaban niyo ang pag-iibigan niyo kung alam mong tapat ito at wagas. Sa nakikita ko, hindi siya ang tipo na basta-basta na lang susuko. Kaya sana ganun ka rin. Ipaglaban mo rin siya. Sabi nito habang hinahaplos ang likod niya. Medyo nawala naman ang sakit ng dibdib niya sa narinig. Kung gusto mong bumalik muna sa isla natin para makapag-isip-isip, sabihin mo lang at babalik tayo. Ako kasi ang nanghihinayang sa sinimulan ninyong dalawa ni Mayor. Kahit hindi lahat ng tao ay gusto ka, mas marami pa rin naman ng botong-boto sa'yo. At alam ko magiging isang mabuting ina ka ng ating bayan dahil likas na matulungin ang iyong puso. Isa pa, ikaw at si Mayor ang mas mahalaga. Huwag mong intindihin ng mga taong nakapaligid sa'yo. Hindi man kayo nagkatuluyan ng kapatid kong si Juancho at kahit gustong-gusto kitang maging hipag, masaya pa rin kami para sa inyo ni Mayor Rafael. Harapin mo ang problema at huwag takasan, okay? Ilang araw pagkatapos ng tagpong yon ay bumalik nga si Alona sa isla para mag-isip. Ngunit isang hindi inaasahang bisita ang naabutan niya roon. Malayo pa lamang ang bangkang sinasakyan niya ay kita na niya ang yate sa may pantalan at ilang security guard ng mga madrigal. Hanggang sa makadaong ang bangkang sinasakyan niya at marating ang maliit nilang tahanan, ay takado pa rin siya. Ina? Ama? Jasmine? Tawag niya sa mga ito. Alona anak, bakit umuwi ka? Nagmamadaling salubong sa kanya ng kanyang ina, kasunod ang kanyang ama. Mano po ina? Ama mano po? Magalang niyang bati sa mga magulang. Kaawaan ka ng Diyos, anak. Bakit nga ba napauwi ka? Akala ko ba maayos ang trabaho mo sa Maynila? Usisa ng kanyang ama. Oo nga, pero gusto ko na hong dumito muna ulit kasi namimiss ko ho kayo. Pagsisinungaling niya. Siya nga po pala, may bisita ho ba sa barangay? Bakit nariyan ho ang yate ng mga madrigal?
Dala na ho ba nila mga ipinangako ni Mayor na solar panels? Tapos na ho ba ang pagkakabitan ng mga to? Bago tumungong Maynila, nagsisimula na ang pagsasagawa ng proyekto ng Sangguniang Bayan sa kanilang isla. Kasama ang kanyang mga kaisla, nasimulan na rin ang pagtatanim ng bakawan sa mga dalampasigan. May mga ipinatatayo ring poso para sa maayos na patubig doon at ang paglalagyan ng mga solar panels na nasa mataas na parte ng isla. Nagkatinginan ng kanyang mga magulang, subalit bago pa may makainig sa mga ito, 2 bulto ang lumabas sa loob ng bahay nila na labis niyang ikinagulat. Mrs. Madrigal? Mr. Madrigal? Ano hong ginagawa niyo rito? Gulat na tanong ni Alona. Huminga ng malalim si Mr. Madrigal habang nakaalalay sa asawa nitong tila nawalan ng lakas. Malalim din ang ilalim ng mga mata nito kaya bigla siyang kinabahan. May nangyari ho ba? Hindi na nakatiis na tanong niya. Alona, iha. Panimula ni Leonie. Halata sa tinig nito ang pagod at panginginig. Alona, kung ano man ang nagawa ko noon, sana mapatawad mo ko. Hindi ko hinihingi ang awa mo. Tanging pang-unawa lang. Alam mo bang na-ospital ako kinabukasan dahil na rin sa naging pag-uusap namin ni Rafael? Ho? But don't blame yourself. Dahil ako naman talagang may kagagawan kung bakit nangyari sa akin yun. Alam ko, nasaktan ko ng husto ang anak ko. At masakit para sa isang inang gagaya ko ang makita siyang nasasaktan. Kaya't doon ko napagtanto na hindi sa lahat ng oras ay kaya ko manipulahin ang isang tao. Hindi ko yun magagawa kay Rafael dahil may sarili siyang pag-iisip at alam niya mga ginagawa niya. At ngayon naririto ako para humingi ng tawad sa'yo sa mga nasabi at inakto ko noon. Nagising na rin ako sa katotohanang hindi pala talaga si Bernadette ang nababagay kay Rafael dahil nakita ko ng totoo niyang ugali at malayong-malayo ka sa kanya, iha. Malayong-malayo. At alam ko, dahil na rin yun sa maayos na pagpapalaki sa'yo ng mga magulang mo. Again, I'm so sorry, Alona. Sana mapatawad mo ko. Nagsusumamong wika nito at walang sabi-sabi siyang niyakap. Nagulat siya kaya hindi agad siya nakapag-react. Iha, sana mapatawad mo ang asawa ko. Singit ni Mr. Madrigal. Mabait naman talaga itong si Leonie. Mahal na mahal lang talaga niya si Rafael. Nauunawaan mo naman siguro na walang magulang ang gustong mapahamak ang kanilang mga anak. Ganoon din siya. Nga lang sa pagkakataong ito, aminado siyang nagkamali siya sa naging pasya niya at ginawa. Kaya sana hindi pa huli ang lahat para sa ating lahat. Mrs. Madrigal, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na hindi naman ako galit. Gustuhin ko man po. Ang kaso, ikaw ang ina ng lalaking mahal ko. Kaya inilalagay ko na lang po ang sarili ko sa posisyon ninyo. At nilawakan pa ang aking pangunawa. At ngayon po, unawa ko na po kayo. Sa wakas ay sabi ni Alona. Naramdaman niya ang paghaplos nito sa likod niya. Maraming salamat, iha. Tama nga si Rafael. Mabuti kang babae at may puso. Madali lang din sa'yo magpatawad. Kaya nakikita kong ikaw na nga ang babae para sa kanya. Pero sa ngayon, kailangan mong sumama sa amin. Nasa ospital si Rafael at pangalan mong laging tinatawag. Po? Bakit? Ano pong nangyari? Napabitiw siya rito at tinitigan ito sa mga mata. Akala ni Alona nagbibiro lang ito, pero nakita niyang sunod-sunod na pumatak ang mga luha nito. Kahapon lang, papauwi na siya galing sa isang meeting nang may biglang sumulpot na isang truck ng basura sa lane niya. Iniwasan niya to pero nahulog sa bangin ng kotse niya. Mabuti na lang at maaga pang driver niya at ang mga bodyguard. Pero grabe pa rin ang natamo nilang pinsala, lalo na si Rafael. Kwento na ginang sa pagitan ng pag-iyak. Grabe po, pero stable na po ba siya? Oo, kaya nga nagpunta kami agad dito. Nakiusap ako sa mga magulang mo at humingi na rin ng tawad sa kanila. Nakagaya mo'y madali lang din nilang ibinigay. Kaya ngayon, sana para sa anak ko sumama ka sa amin, iha. Baka kapag nakita ka niya, mas mabilis siyang gumaling at hindi pang hinaan ng loob. Sige na anak, sumama ka na at kami naman dito'y ipagdarasal ang kaligtasan ni Mayor. Singit ng kanyang ina na bahagya pang pinisil ang kanyang braso. Wag ho kayo mag-alala, Mrs. Madrigal. Sasama ho ako sa inyo. Bumaling siya sa magulang. Ama, ina, pupuntahan ko lang po si Rafael. Sige na anak, para sa kaligtasan ni Rafael. Sabi ng kanyang ama. Salamat po. Maraming salamat sa inyo, Simon. Verna, nasisiguro ko, hindi ito ang huling pagkikita natin. Dahil hangad ko ang maging isang pamilya tayo. Sabi ni Mr. Madrigal. Ganoon din ho ako.
sabi naman ng kanyang ama rito. Pagkatapos nilang magpaalam sa kanyang mga magulang, ay dumiretso na sila sa ospital. Naabutan nila roon si Rafael na gising na. May benda ang kaliwang kamay nito, habang ang paan naman ay nakakast. May mga gasgas din ito sa buong katawan, kaya hindi napigilan ni Alona ang mapaiyak at madali itong niyakap. Shh, it's alright sweetheart. Okay lang ako. Bulong ni Rafael habang hinahaplos ang likod niya. Paano okay ka? Sige nga, may benda ka, nakakast ang paa. Saan ang okay dyan? Okay nga lang ako, kasi nandito ka na. At masaya ako dahil alam ko nagkausap na kayo ni na mama. Alam ko nagkapatawaran na kayo. Alam mo pala, kaya dapat lang na magpagaling ka kaagad, kasi ayaw ko namang magpakasal ng ganyan ang itsura mo. Anong sinabi mo? Gulat nitong tanong kaya kumawala siya rito at ipinakita ang diamond ring na nasa kanyang palasingsingan. Oo, Rafael, tinatanggap ko na ang alok mo. Tinatanggap na kita na maging kabiyak ko sa hirap at ginhawa, sa kalungkutan at kasiyahan, sa kasakitan at kagalingan, at sa habang buhay. Ikaw lang ang iibigin ko at mananatiling naririto sa puso ko magpakailanman. Madamdaming wika ni Alona. Oh God! Walang sabi-sabing kinabig siya nito at ginawaran ng matamis na halik sa mga labi. Pareho pa silang humihingal nang pakawalan siya nito. I love you, sweetheart. I love you so much that I'm dying now to marry you. Ako rin, pero magpagaling ka muna. Of course. Hayaan mo. Next week magaling na ako. Para next month, kasal na tayo. Hay nako, dinaan na naman po ako ni Mayor Madrigal sa bilis. Natawa ito ng malakas. Ganoon talaga yon, sweetheart. Because I really wanted to be with you for the rest of our lives. At para na rin magkaapo na kami. Singit ni Mrs. Madrigal na ikinapamulan ni Alona. Nakalimutan na niyang kasama nga pala niya ang mag-asawa. Yes, Mama. I'll make you lots of grandchildren. Kaya, sweetheart, humanda ka na. Pararamihin natin ang lahi natin. Mahinang hinampas ni Alona ang dibdib nito na ikinatawa ng lahat. Lumipas pa ang mga araw at tuluyan ng gumaling si Rafael. Isang magarbong kasal ang idinao sa isla nila at imbitado ang lahat. Hindi lang isang yate ang nakadaong sa dalampasigan. Dumalo din sa kasal nila ang ilang matataas na tao at business partner ng mga Madrigal. Pagkatapos ng kasal, ipinagpatuloy ni Alona ang kanyang pag-aaral sa tulong na rin ng kanyang asawa. At ilang taon pa ang lumipas, nabiyayaan sila ng 5 anak. Nagpatayo sila ng bahay sa isla kasama ang mga magulang niya. Si Jasmine ay nakatapos na rin sa pagiging nurse at nagtatrabaho sa isang sikat na ospital sa Palawan. Hanggang sa magpatayo si Rafael ng klinik sa isla at doon lumipat ang dalaga. Bukod pa roon, nagtayo rin sila ng hotel sa isla. Tinapos lang ni Rafael ang termino nito at hindi na bumalik pa sa mundo ng politika dahil masaya na ito sa simpleng buhay sa piling nilang mag-iina. Ang pag-ibig ay walang sinasanto. Kapag para sa'yo, kahit harangan ng sibat ay hindi mapipigilan. Katulad na lang ng pag-ibig ni Mayor Rafael kay Alona. It was love at first sight, but they remained strong until the very end. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.